Buryong-buryong na si Jorim sa kakahintay sa kanyang kuya ni si Endong. Nasa kalagitnaan kasi ito ng pagsusugal pero kailangan na niya itong pauwiin para kumain. Sa pagiging adik na kasi ni Endong sa sugal, napapabayaan na nito ang sarili. Bagay na kinababahala naman ni Jorim. Hindi na yun nakakakain na maayos. Mula umaga hanggang hapon, nasa sugalan na agad ito. Sa katunayan, natanggal na nga ito sa trabaho dahil mas pinili nito ang paghawak ng baraha kaysa magbanat ng buto. Nainip na ang binatang si Jorim, kaya naman pumasok na rin siya sa iskinita kung saan nagtutumpukan ng mga nagsusugal. Nakita niya agad si Endong na nakaharap sa isang lamesa. Nilapitan niya yun at binulungan. Iritado naman itong sumagot sa kanya. Ang bira naman buhay to, oh. Kaya ako minamalas sundo ka ng sundo Nakakapikong ka na, Jorim, ha? Pinapasundo ka lang naman sa akin ni Mami. Sumusunod lang naman ako sa utos niya. Bulag ka ba? Kita mo nang nasa sugalan ako Papatawin mo ako para lang kumain. Mag-isip ka nga. Mas mahalaga ba yung baraha kaysa sa pagkain? Nakakain ba yung baraha? Ikaw, sira ulo ka rin no? Ang pagkain, kapag kinain mo ba, bubungan ng pera? Kapag lagi kang hindi kumakain na maayos, makakasakit ka. Baliwala lahat ng perang mapapanalunan mo sa sugal kung mapupunta lang din sa pampagamot mo. Ay naku, pwede ba? Umalis ka na. Kapag ako hindi nakapagpigil, masasaktan na talaga ikaw sa akin Hoy, kapatid ni Entong. Jorim po ang pangalan ko. Jorim, wag mo na muna kulitin ang kuya mo. Nakikita mo bang wala ng pera sa harapan niya Talo na yan. Mamaya uutang na yan. Kaya huwag kang makulit. Baka ikaw mapagbuntungan. Pikon pa naman yan. Baka nga umipal, Mang Isoy. Kaya ka lang naman sinuswerte kasi nandaraya ka Anong nandaraya? Magaling lang talaga ako mang-ipit ng baraha para wala kang sapawan. Anong daya ron? Pandaraya yung ginagawa mo. Na kahit hindi naman ako ang hitter hindi mo binibigyan ng magandang baraha. Diyos ko, Ginoo ka. Kalabang kita Bakit naman kita bibigyan ng magandang baraha? Siguro, nagkakampihan kayo nitong pipi na to, no? Kaya kapag ako hitter, nagtutulungan kayo. Pero kapag ikaw o siya ang hitter, hindi nyo ko tinutulungan, ano? Ay, huwag ka nang bibintang, ha? Aminin mo na kasi na malapit ka nang maubos. Hindi yung gagawa ka ng issue dyan. Kilala ko karakas mo, Mang Issue, Madaya at tuso ka. Kaya hindi ako naniniwala na hindi kayo magkasabwat. Bakit hindi mo siya tanongin kung magkasabwat kami? Baka sumagot pa sa'yo yan tapos sabihin hindi. Nagtawanan ng mga naroon. Dahil dito, unti-unting nababanas ang lalaking si Endong. Kaunting-kaunti na lang ay mapapaaway na ito. Pero mas pinili pa rin itong kumalma. Tara na, ituloy na lang natin to. Dami mo pang sinasabi. Ayoko na. Wala ka na rin naman pambayad Mas lalong nabwisit si Endong nang sumang-ayon naman ang mga nanonood sa kanila. Tumayong bigla ang lalaki at nilapitan si Mang Isoy. Hinawakan nito ang kwelyo na matanda. Akmang susuntukin na ni Endong ang matandang yon nang awatin naman ito ni Jorim. Tama na kuya, ano ba? Gagawa ka pa ng gulo rito Manahimik ka at huwag kang makialam dito. Papansin ka rin no? Ay, Jorim, awatin mo itong kuya mo, ha? Ikaw tanda, Sa susunod na aasarin mo ako ulit, pinapangako ko sa'yong magtutuwid ng 2 paa mo habang nakahiga ka sa parehabang kaon. Aba, narinig niyo ba yung sinabi nitong lalaking to? Nagbabanta, Binitiwan na lamang ni Endong ang matanda. Agad namang sinundan ni Jorim ang kanyang kuya. Nang nasa kalsada na sila, dito na nilabas ni Endong ang kanyang galit. Sinuntok nito si Jorim sa muka. Agad namang natumba ang binata. Hindi pa nakontento si Endong, hinawakan niya ulit si Jorim sa kwelyo at saka muling sinuntok. Bakit ka ba nananakit, kuya? Bisit ka Palagi mo na lang ako iniistorbo. Tuwing pupunta ka, lagi akong natatalo. Tuwing pupunta ako, talo ka na. Yun ang totoo. Sinisisi mo pa ako. Hindi ko kasalanan kung mas magaling si Mang Isoy at yung pipi kaysa sa'yo. Ba't sumasagot ka ba, ha? O
Sige, saktan mo pa ako. Ano? Susumbong ka kay mama? Laki-laki mo ng tao, sumbongero ka kay mama? Ikaw nga, laki-laki mo ng tao palamunin ka pa rin Ano sinabi mo? O bakit? Hindi ba totoo? 6 na buwan ka nang walang trabaho at palamunin ka sa bahay. Kaming dalawa ni mamang nagpapakahirap sa bahay habang ikaw, extra ka lang sa trabaho para may pangsugal ka. Uuwi ka lang para kumain at matulog. O ba't tarantado ka mali? Ay! Sira ulo ka. Sinasaktan mo na naman tong kapatid mo Lumapit sa kanila si Mang Norman. Kilala itong basagulero sa kanila noon pa. Lagi itong nakaubad para ipakita ang naglalaki ang tattoo sa katawan. Dahil sa presensya ni Mang Norman, tila natunaw ang tapang ni Endong. Nung nakaraan nakita kitang sinapak mo itong si Jorem. Tapos ngayon sinasapak mo na naman. Bakit ka ba nananakit Maangas na nilapitan ni Mang Norman ang binatang si Endong. Nagulat na lamang ito nang biglang humataw ang palad na matanda sa kanyang pisngi. Kilala mo ako, Endong. Ako lang ang maangas sa lugar natin. Ayoko nakakakita ng ganyang ugali mo, Sa susunod na malaman kong ginaganito mo kapatid mo, hindi lang sampal na matatanggap mo. Hindi na nagsalita pa si Endong. Tumingin lang ito ng masama at saka naglakad na rin palayo. Sira ulo kung makatingin akala mo talagang papalag ikaw, bakit naman hindi ka lumalaban sa tarantado mong kuya? Lalaban ako di parang sinabi ko rin na mas mababa pa ako sa kanya. Hindi naman porke pumatol ka bababa ng halaga o dignidad mo bilang tao. Minsan, mas tumataas ang tingin sa atin ng mga tao kapag nakikita nilang kaya nating ipagtanggol ang sarili natin. Kaya ba ganyan kayo? Hindi. Matagal na akong ganito. Huwag mo akong intindihin. Ang intindihin mo ang sarili mo. Pero maraming salamat. Akala ko talaga dati, basagulero at salot ka rin sa lugar na to May katinoan din pala yung isip mo. Aba, mapanghusga ka rin kasi. Porque maraming tattoo sa katawan, akala mo na walang naidudulot na matino. Kung alam mo lang kung ano ako noon, baka magulat ka na iba ako ngayon. Sige na, umuwi ka na. Isumbong mo sa nanay mo ang ginawa ng kuya mo at sabihin mo rin na nasampal ko siya. Umuon na lang ang binatang si Jorem. Nagmamadali na siyang umuwi sa bahay nila. Nang dumating siya roon, inabutan niyang nagbubunganga na ang kanyang ina na si Aling Mona. Wala ka na talagang ginawang maganda rito sa pamilya natin. Mula nang mawalan ka ng trabaho, lahat na lang ay inasa mo sa amin. Anong klaseng tao ka ba? Puro ka na lang sugal. Wala ka namang napapala. Uuwi ka pa rin naman dito ng talunan at walang pera. Ma, pwede ba? Nagtalo na kami ni Jorem. Huwag ka nang dumagdag. Hindi ka na nahiya sa kapatid mo. Yung kapatid mo, kahit hindi nakapagtapos ng high school yan, kumakayod, nadiskarte. Nagtitinda ng taong sa umaga hanggang tanghali para lang makatulong. Ikaw, wala, nga. Pwede mong manahimik na nga kayo? O ano, mananakit ka na? Ano? Man naman kasi, wag nyo na akong sermonan. Lalo lang ako naiirita Kung alam ko lang na mababaliw ka sa sugal, di sana si Jorem na lang ang iginapang ko sa pag-aaral. Nasayang lang ang diploma mo sa kolehiyo. Wala ka rin naman palang mararating. Nanlisik ang mga mata ni Endong. Akmang lalapit ito sa matandang babae nang tumakbo si Jorem palapit sa kanyang kuya. Sinapak agad ni Jorem si Endong. Tumumba ang binata sa lakas ng kanyang suntok. Matitis kung ako ang saktan mo pero si Mama, hindi. Sinasabi ko sa'yo, papalagan kita hanggang sa magkamatayan tayo. Huwag mo lang masaktan-saktan si Mama. Ano ba bang aasahan ko? Mama's boy ka Baka nga si Mama pa nagpapalit ng brief mo hanggang ngayon ano naman, at least may karapatan ako sa alaga ni Mama. Ikaw, na walang kwenta. Wala. May buka na dyan sa ari mo sakit ka pa ng ulo. Kaya walang nagkakamaling babae sa'yo Alam kasi nilang patapon ng buhay mo. Manahimik ka nga dyan. O ano? Sige. Gusto mo suntukan tayo Alam mo hindi kita papalagan? Punong-puno na ako sa'yo, buwisit ka Ano? Nanlaki ang mata ni Endong ng mga sandaling yon. Hindi nito inakalang sasabog ng gano'n ang kanyang kapatid. Kaya umiwas na lang ito sa kanila. Hayaan mo na. Huwag mo nang patulan.
Naiinis na ako dyan kay kuya eh. Akala mo naman inaapi siya. Hayaan mo na lang muna. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang si Isoy. Singilin mo yung utang niyang 100 sa akin nung nakaraan pa yon. Umutang sa'yo yon? Ah, ang kulit-kulit nung nakaraan kaya pinautang ko na. O sige po, sakto nanalo yung kanina. Lumabas na lamang ng bahay si Jorem. Habang naglalakad siya, ay nakasabay na niya ang kaibigan niyang si Eman. Mukhang inutusan ito ng magulang dahil may daladalang bigas. Uy, Jorem! Saan ka naglalagay nitong mga nakaraan? Parang ngayon lang kita nakita ulit ah. Nagtitinda ako ng taong sa palengke sa umaga. Tapos, pag uwi ko, rekta tulog. Nox, buti ka pa. Kaya mo magtinda. Ako nahiya ako eh. Kaya ito, tamang utusan lang muna sa bahay habang hindi pa tinatawag ng inaplayan ko. Saan ka ba pupunta ngayon? Kinamang Isoy, maniningil. Naku, asa ka pang bayaran ka. Nanalo yung kanina sa Tong It. Natalo si Kuya Endong. Kaya may pera yun sigurado. Lagi na lang talo kuya mo eh, no? Di naman kasi magaling magsugal eh. Ewan ko ba dun? O paano? Ligo na ako dito ha. Dito na lamang Isoy eh. Tumango na lamang si Eman. Nagmamadaling maglakad si Jorem nang makarating na siya sa bahay ng matandang sugarol. Inabutan niya yung nasa bakuran, nag-iihaw ng 4 na bangus. Mang Isoy! Bakit? Nandito ka ba para bawiin yung natalong pera ng kuya mo? Hindi o. Nandito ako para singilin ko yung utang mo kay mama, yung 100. Ay, pambihirang buhay to. O na, o talaga si Mona hindi makalibot eh. Lumapit ang matandang si Mang Isoy. Nagbigay agad dito ng 100. Aalis na sana si Jorem na mapansing may nakasilip na bata sa may pintuan. Oh, sino yung batang yan, Mang Isoy? Apo ko yan, pinapalaga. Ikaw, chismoso ka rin Umalis ka na nga. Init ng ulo kahit may pera. Bago maglakad palis ang binata, pasimple niya pang nilingon ng bata. Nakatingin din yon sa kanya na parang maiiyak. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nakaramdam ng awa si Jorem. Pakiramdam niya kasi, nangingi sa kanya ng tulong ang batang yon para makalabas. Kawawa naman yung bata. Si Mang Isoy pa talaga naging lolo niya. Bumuntong hininga na lamang ang binata at nagpatuloy na rin umuwi. Makalipas pa ang maraming araw, ganun at ganun pa rin ang sistema ni Jorem. Tinda ng taong sa umaga hanggang tanghali at pag-uwi, mag-aasikaso siya sandali at matutulog. Kung minsan nga, nababagot na rin siya sa buhay niya. Pero wala naman siyang magagawa. Kailangan niyang tulungan ng kanyang ina. Wala rin naman kasi siyang aasahan sa kanyang Kuya Endong, na sa mga sandaling yon, hindi pa rin tumitigil sa sugal. Isang gabi, umuwi na naman ng bahay si Endong. Pero masaya ito. Malapad ang ngiti. Nagtataka silang mag-ina kung bakit. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang itong nagabot ng pera pambayad ng kuryente at tubig. Ano ito? Ma, pera yan. Alam ko, para saan ito at saan ito nanggaling? Pambirang nagtanong pa kung saan galing. Malamang sa sugal. Nanalo ko eh, kaya yan, pambayad ng tubig at kuryente. Tanggapin mo na ma, para naman may ambag yan. Ay, wala ako sa mood makipag-away, Jorem ha. Good mood ako. Ano ba naman kasi, taob si Mang Isoy sa akin eh. Ako na nga lang ang umayaw eh. Pero nakakapagtaka lang sa siraulong yon. Araw-araw yun may pinapapalit na ginto sa bayan. Yung ginto, kasing laki ng 25. Si Isoy, laging may ginto? Oo, kaya laging may perang pansugal. Iniisip ko nga eh, saan kaya nakuha ng ginto yung lokong yun? Basta, wala na akong pakialam. Ang malaga, araw-araw ko siyang tatalunin. Sige na, kumain ka na lang dyan. Dami mong daldal eh. Tapos na akong kumain sa labas. Mas masarap ang kinain ko kaysa dyan. Umalis na lamang si Endong at pumasok na sa kwarto nito. Naiwang napapailing na lamang si Aling Mona at Jorem. Dakong 10:00 ng gabi,
Lumabas ng bahay si Jorim para kumuha ng tuyong sanga sa boundary ng gubat at ng kanilang lugar. Tahimik lamang siyang naglalakad ng mga sandaling yon. Nang madaanan niya ang bahay nila Mang Isoy, narinig niyang umiiyak ang batang kasama nito. Sa hindi naman mapaliwanag na dahilan, bigla na lamang nilamon ng kuryosidad ang binatang si Jorim. Pasimple siyang lumapit doon para malaman kung ano ang ginagawa ni Mang Isoy sa bata. Tama na po. Pagod na po kung sundin ang gusto ninyo. Nangihina na po ko eh. No ka ba? Yun nga lang ang ambag mo sa akin eh. Ayaw mo pa. Anong tingin mo? Libre tira mo sa akin? Hindi ah. Ikaw ang lumapit dito sa bahay ko. Ikaw ang nakiusap na makitira, hindi ba? Gumawa ka ng paraan para makabawi ka naman sa akin. Pero bata pa lang po ko eh. Wala po akong magagawa. Anong walang magagawa? Meron ka magagawa. Yung ginto. Bigyan mo lang ako ng bigyan ng ginto palagi. Yun ang ambag mo. Hindi ko po pwedeng gawin lagi yun eh. Ako naman po mapapahamak. Hindi po ba kayo naawa sa akin? Ay naku naman. Malamang naawa ako sa iyo. Pero kawawa rin naman ako kapag wala akong pera. Parang mamamatay ako kapag hindi ako nakapagsugal eh. Hindi pwedeng hindi ko mabawi kay Endong lahat ng lalustay ko ngayong araw. Magito, makinig ka ha. Kapag binigyan mo ulit ako ng ginto bukas, bibigyan kita ng bagong damit. Ayos ba yon? Pero pinapasukan na po ng lamig ang katawan ko, Mang Isoy. Naku naman. 10 minuto lang naman eh. Sige na, matulog ka na. Bukas maaga pa tayo. Huwag ka nang umiyak. Wala ka na rin namang mapupuntahan kundi dito lang eh. Nagmamadaling tumakbo palabas ng bakuran si Jorim nang maramdaman niyang papalabas na ng bahay ang matanda. Nang makalayo na siya, saka siya tumigil. Sabi niya apo niya yung bata. Bakit Mang Isoy tawag sa kanya? Apo niya ba talaga yun? O hindi naman niya yung kaano-ano? At sa bata siya kumukuha ng ginto? Inuutusan niya yata yung bata na kumuha ng ginto eh. At ano yung sinasabing bababad sa tubig ng 10 minuto? Nakakapagtaka talaga oh. Hanggang sa makakuha na ng maraming kahoy na tuyo si Jorim ay hindi pa rin yun nawawala sa isipan niya. Pakiramdam niya kasi may ginagawa talagang iligal ang matandang si Isoy. Kinaumagahan ay iniisip niya pa rin ang bagay na yun. Pero mas pinili niyang hindi na muna sabihin sa kanyang ina ang mga narinig niya. Hanggat hindi pa siya sigurado, hindi niya yon ipapaalam sa iba. Oh, dito ka pala nagtitinda pre? Pabili ng 1 kilo. Ay, hindi. Gawin mo ng 2 para may benta ka na kaagad na malaki. Napangiti si Jorim nang biglang lumitaw ang kaibigan niyang si Eman. Talagang hinanap siya nito para lang bumili sa kanya. 2 kilo? Sigurado ka ba? Baka naman 1 kilo lang pinabibili sa iyo ah. Ano ka ba pre? Pera ko to no? Kaya walang problema. Oh sige, sabi mo eh. Pre, di ako natanggap eh. Salin? Dun sa ina-applyan mo? Oo pre, di ako natanggap. Pero ayos lang. Magbaback-out din naman ako kahit matanggap ako eh. Eh bakit naman? May natanggap kasi akong balita sa dating nagtrabaho sa factory na yun pre. Sa likod daw ng factory na yun, may namumugad daw na aswang. Yung mga aswang daw na yun, sila yung dahilan kung bakit may mga nawawalang factory worker dun. Teka sandali ah. Aswang? Sigurado ka ba? Hindi ko pa sigurado kung legit yung kwento. Pero pre, nagme-make sense kasi lahat. Basta, kwento ko sa'yo kapag tayong 2 na lang. Baka may makarinig sa akin dito, isipin pa nila baliw ako. O sige, mukhang maganda yung mga sasabihin mo eh. Maraming salamat nga pala ulit sa pagbili ah. Matapos ang ilang oras na pagtitinda ng tahong sa palengke, ay nagkaroon na rin ng oras ang binatang si Jorim para makapagpahinga. Nauna siyang umuwi sa bahay nila nang maubos na ang tinitinda niya. Naiwan naman ang kanyang ina roon dahil mas marami yung ibinebenta. Habang naghahanda na ng kanilang pananghalian, dumating ang binatang si Eman. Talagang hindi ito matatahimik hanggat hindi nito na ikukwento ang lahat ng kanyang nalalaman.
Sinimulan ni Emma ng kanyang kwento at habang nagluluto, nakikinig lang din naman ang binatang si Jorim. So, mga aswang nga talaga ang gumawa nun. Oo pre, kamag-anak na ng mga biktima nagsasabi eh. Kakilala ko nga di ba yung tsuhi nung isang namatay? Hindi naman sa... hindi ako naniniwala ah. Pero pre, mas maganda pa rin kasi na makita mo sa akto no? Eh yun nga rin. Kaya minsan parang gusto ko na lang ding hanapin yung mga aswang na yun eh. Para man lang ba magkaroon ako ng katahimikan. Baliw, wag na. Kasi kung totoo man yan, siguradong delikado ka dyan. Manahimik ka na lang dito sa atin at maghanap ka na lang ng ibang trabaho. May tinapos ka naman kaya madali ka lang makakakuha. Ay nako, saka na nga muna yung trabaho na yan. Ay, meron pa pala akong kwento pre. Diba, dami mong bala ah. Chismoso ka na rin yata ah. Di naman, para ka namang ano eh. Aksidente ko lang namang nakita tapos nagtaka ako. Eh ano naman ba kasi yan? Napansin ko lang, may batang kasama si Mang Isoy sa bahay nila. Eh wala namang anak yung si Mang Isoy eh. Sino naman kaya yung batang yun? Basta, nakita ko na lang na nakababad yung bata dun sa drum. Naiyak eh. Ha? Nakababad sa drum? Oo pre, naliligo yata parang ganun. Sandaling hindi nakapagsalita si Jorim. Total, pareho naman na sila ng nalalaman ng kanyang kaibigan. Hindi na rin siya nag-atubiling sabihin din ang kanyang nakita. Tungkol dyan pre, alam ko na rin yan eh. Ang ibig kong sabihin, yung tungkol sa bata. Hinala ko na hindi niya naman kaano-ano yun eh. Alam mo na rin pala eh. Pero paano mo naman nasabing hindi niya kaano-ano? Narinig ko kasi sila nag-uusap. Nasabi ni Mang Isoy na kinupkop niya yung bata. Tapos itong bata, Mang Isoy ang tawag niya. Eh di ba dapat lolo o kaya papa kung talaga magkamag-anak sila? Pwede rin naman tiyo. Tapos parang nagmamakaawa yung bata eh. Ang sabi lang ni Mang Isoy, tulungan siya para magkapera siya pang sugal. 10 minuto lang naman daw ang itatagal niya sa tubig. Siguro, pinasisisid niya kung saan. Ang sabi kasi, bigyan siya ng ginto ng bata. At parang ilang beses na nila itong ginagawa. Kaya pala sabi rin ng mga kapitbahay namin, nakakapagtaka na si Mang Isoy, lagi nagpupunta sa bayan para magpapalit ng pera para sa ginto. Nako, yan din ang sinabi ni Kuya kagabi. Eh paano kung i-report na natin sa barangay hall? Huwag na muna tayo makialam. Hindi pa naman tayo sigurado kung sino ba ang batang yun eh. Yan mo na muna. Ay, siya nga pala. May gagawin ka ba mamaya? Ha? Eh, wala naman. Bakit? May pupuntahan ka ba? Diyan lang naman sa gubat. Mangunguha lang ako ng mga sanga. Dami naming ilalagang kamoting kahoy mamayang gabi. Ilalako bukas ni Mama. O sige, sama kita. Wala pa naman din ako masyadong ginagawa eh. Nang maluto na ang sinasalang ni Jorim, ay doon na rin niya pinakain si Eman. Tutal, magpapatulong naman siya ritong maghakot ng mga ibang gagatong nila. Maya-maya pa, lumarga na rin sila. Dakong 2:00 na noon at medyo makulimlim pa ang ulap. Noong mga sandaling yon, mahina lang ang boses nilang nag-uusap. May mga usap-usapan kasi na kapag nagambala ang mga engkanto sa kagubatan, pinarurusahan nila ang mga taong maiingay. Paano kung may aswang dito sa gubat? Anong gagawin mo? Malamang, tatakbo na ako niyan. Bahala ka na sa buhay mo. Uy, pambira namang tao to. Iniwan mo pa ako. Biro lang. Siyempre lalabanan ko yun. Ang kaso nga lang, paano? Eh, hindi ko nga alam kung gaano sila kabibilis eh. Sabi na kakilala ko, mabilis daw talaga sila. Alam mo yung pusa, yung normal na takbo ng pusa, ganun sila kabilis. At malalakas din ang pakiramdam nila kapag nagugutom sila. Ayos ah. Dami mo na talagang alam sa ganyang bagay ah. Kapag interesado, talagang kumakalap ako ng mga impormasyon. O pre, di ba yan yung batang nandun sa bahay ni Mang Isoy? Tinuro ni Emma ng batang lalaki na nasa harapan ng isang puno.
Nakatingin lang yun doon na parang merong hinahanap. Laking pagtataka nila kung bakit naroon ang bata samantalang medyo malayo na ang parting yon sa kanilang baryo. Nilapitan nila ang bata para kausapin at para alamin na rin kung ano ang dahilan at naroon ito. Uy, bata, di ba ikaw yung nasa bahay ni Mang Isoy? Lumingon sa kanila ang bata na parang nababahala. Nagpakita agad yun ng mukhang natatakot. Huwag niyo pong susumbong kay Mang Isoy na lumabas ako ng ganitong oras. Sige na po, parang awa niyo na po. Oh, hindi. Hindi ka naman namin isusumbong eh. Tinatanong ka lang namin. Bakit? Sinasaktan ka ba ni Mang Isoy? Hindi po, pero tinatakot niya po kasi ako eh. Ha? Tinatakot saan? Ang sabi niya, kapag nagsumbong daw ako sa mga pulis, ibabalik niya raw ako sa dati kong pinagmulan. Ayaw ko na pong bumalik doon eh. Magulo po sa pinagmulan ko. Pinapalis po ko ng tatay ko para makaligtas sa gulo. Teka. Taga saan ka ba talaga? At bakit ka napadpad dito? Tumingin ang bata sa malapad na katawan ng puno. Nagtataka naman ang magkaibigan ng mga sandaling yun. Nahihiwagaan sila sa kinalalagyan nila. Pakiramdam nila habang naroon sila, may kakaibang aura ang bumabalot sa paligid. Sinasabi mo bang taga rito ka sa punong to? Ano ka, engkanto? Opo. Nawala ang tawa ni Eman. Agad na nagtindigan ang balahibo nilang dalawa ni Jorem. Parang otomatiko silang nakaramdam ng kilabot sa mga pagkakataong ito. Boy, wag mo kaming binibiro ah. Porque nasa gubat tayo, akala mo, takot kami ah. Hindi po ako nagbibiro. Ako po'y isang engkanto na nagmula sa Biringan. At ang punong ito po ang naging lagusan ko para makatakas sa kaguluhan sa amin. Nung lumabas po ako dyan, marami po akong sugat. Si Mang Isoy pong nakakita sa akin at inalagaan ako ng halos 2 buwan hanggang sa ngayon. Ano? Engkanto ka? Galing ka sa Biringan? Pre. Ano ba yung biringan na yan? Sa pagkakaalam ko lang ang Biringan ay ang mundo ng mga engkanto na kung saan yung mundo nila parang ganito lang din sa atin pero mas maliwanag doon. At ang sabi pa ng nabasa ko, sobrang daming ginto raw doon. Lahat ng nakatira doon mayayamang engkanto. Diyos ko, parang pelikula na pala to. O sige bata, sabihin na nating naniniwala kami sa'yo. Pero anong nangyayari sa Biringan? Napasok po kasi kami ng mga aswang eh. Teka. Ito, medyo nakakawindang na. Aswang? Nakapasok sa Biringan? Hindi ko po kayo pipiliting maniwala. Pero yun naman po talaga ang totoo eh. Pumasok sila sa Biringan dahil gusto nila akong kunin. Ang sabi po kasi ng itay, ang puso ko raw ang gagamitin nila para mas lalong maging immortal ang pinuno ng mga aswang. Ang aswang po na may pangalang Ramona. Sandali nga. Naglolo ka na lang yata tayo rito eh. Pelikula na ba ang eksena natin dito? Pagaya ng inaasahan ko, walang maniniwala po sa akin. Pero hindi ko na po kayo pipilitin. Ang hiling ko lang po sana, hindi ito malaman ni Mang Isoy. Bakit ka naman kasi babalik pa dun kung alam mong inaabuso ka na ng matandang yun? Wala naman po ako mapupuntahan eh. Sinasabi pa ni Mang Isoy na kapag nagsumbong din ako, pwede rin daw po akong ilagay sa bahay ampunan. Sira ulo talaga matandang yun no? Bata, narinig ko kasi kayo nag-uusap ni Mang Isoy. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung tungkol dun sa ginto at tungkol dun sa pagbaba mo sa tubig? Sumunod po kayo sa akin at ipapaalam ko po sa inyo kung ano po yun. Naunang naglakad ang bata. Nakatinginan muna ang 2 binata pero sumunod na rin naman agad. Ilang minutong lakaran lang ay nakarating na rin sila sa gilid ng ilog. Nakita na lamang nilang lumublob sa tubig ang batang si Magito. Uy, baka naman malunod ka dyan ha? Pre, hanggang tuhod nga lang niya
Humiga ang bata sa tubig. Hindi yun umalis. Umupo na lang muna sa batuhan ng dalawa at hinintay matapos ang 10 minuto. Mga ilang sandali lang, tumayo na rin ang batang si Magito. Lumapit ito sa kanila. Nagulat na lamang sila nang bigla itong sumuka. At ang suka na yon ay merong kasamang ginto na kasing laki lang ng 25. Nanlalaki ang mga mata ng dalawa dahil hindi nila inakalang yon ang mangyayari. Ang iniisip kasi nila ay baka pinapasisid ni Mang Isoy ang bata kung saang may ginto. Ganito po ang ginagawa sa akin ni Mang Isoy. Ibababad niya po ako ng 10 minuto sa tubig para sumuka po ako ng ginto. Pero hindi ko po ito araw-araw nagagawa kasi pwede po akong mamatay kapag palagi. Biglang nanghina ang bata. Muntikan na itong mabagok sa batuhan. Buti na lamang ay nasalo ito ni Eman. Pre, anong gagawin natin dito? Gagi, baka may makakita sa atin at isipin pang may ginawa tayong masama dito sa bata. Oo, huwag kang magpanik. Bitbitin mo na muna yan. Oh, etong damit ko. Ipamunas mo na muna sa katawan niya. Ay naku, Diyos ko naman oh. Totoo pala talaga. Wawa naman tong batang to. Noong mga sandaling yon, ay tuluyan ng naniwala ang magkaibigan na engkanto nga ang batang si Magito. Habang walang malay ang bata, nakita kasi nila ang ilang marka sa likuran nito na hindi naman mukhang tato. Para yung peklat na marka ng isang angkan. Dinala nila ang bata sa mas liblib na lugar para walang makakita sa kanila. Mainit pa naman nung sandaling yon kaya binilad nila ang suot ng bata. Tanging ang damit na lang muna ni Jorim ang pinasuot nila. Anong gagawin natin ngayon sa batang yan, pre? Wawa naman oh. Inaabuso nung sugarol na matanda. Wala naman tayong ibang mapaglalagyan dyan eh. Hindi rin pwede sa bahay. Mas lalo namang hindi rin pwede sa inyo. Itong ginto na nakuha natin sa kanya, ipapalit natin sa bayan. Tapos yung pera, gagamitin natin para maihanap siya ng matitirhan. Pambili na rin natin ang kailangan niya. At habang wala ka pang trabaho, kung ayos lang naman sa iyo ikaw ang sasama sa kanya. Yun, magandang ideya yun, pre. Pero, paano kung gawin na natin ngayon? Pre, hindi pwede agad-agad. Kapag nakalata si Mang Isoy, kawawa na naman tong batang to. Baka mamaya saktan na niya. Kailangan niyang bumalik sa bahay ng Mang Isoy para isipin ng lokong yun walang tumutulong sa batang to. Kung sa bagay, may tama ka naman. Ang gagawin natin, ibabalik natin ang bata ron. Tapos, mamayang gabi, rekta na tayo sa bayan. Kapag may pera na, kinabukasan, di na muna ako magtitinda. Maghanap tayo ng matitirhan niya. Nagkasundo ang dalawang binata. Maya-maya pa, nakahinga na rin sila ng maluwag nang magising na rin si Magito. Medyo nangihina ito kaya pinakain na muna nila ito nang makalabas na sila ng gubat. Sinabihan nila ang bata na umuwi. Sumunod naman ito nang maipaliwanag nila ang kanilang mga plano. Kagaya nga ng napag-usapan, agad na tumungo sa bayan ng magkaibigan. Ang kaso nga lang, nahirapan silang makapagbenta ng ginto. Halos lahat ng tindahan ng alas na nilapitan nila, hindi tumatanggap ng ginto kapag hindi nila kakilala. Ang sabi kasi sa kanila, maaring galing sa ilegal na minahan ang dalang ginto, kaya hindi sila basta-basta bumibili. Maliban na lang daw kung suki na nila. Dahil sa problemang yon, naantala ang plano nila. Tumagal ng ilang araw na sana nailayo na nila ang bata. Pero hindi yun nangyari. Isang linggo na ang nakalipas, palihim nilang dinadalaw ang batang si Magito. Maputla na ang bata. Nangihina na rin yun. Pero wala silang magawa. Hindi nila malapitan si Magito dahil bukod kay Mang Isoy, may iba na ring tao roon. May 2 pang lalaki ang palagi nagbabantay sa bata. At malakas din ang pakiramdam nila na ang 2 lalaking yon ay alam na rin ang tungkol sa pagiging engkanto ng batang si Magito. Ilang araw mo na akong pinaghihintay, Magito Alam kong pinipigilan mo lang ang sarili mong makapaglabas ng ginto. Huwag mo na akong inisin, bata ka Maglabas ka na ng ginto. Dahil wala na naman akong pangsugal. Natalo na naman ako ni Endong
Mang Isoy, hindi ko na po talaga kaya. Kahit mapilitin niyo akong ibabad sa tubig, wala na po akong may lalabas na ginto. Kasi po, nangihina na po ako eh. Nangihina ka kasi ang ate mo sa pagkain. Pinapakain ka pero ayaw mo. Tapos ngayon, kasalanan ko pa na nangihina ka? Halika! Naiinis na ako sa iyo ha. Lumublob ka ulit dyan sa dam. Pag hindi ka pa rin sumuka ng ginto, ibebenta na talaga kita sa bumibili ng bata. Huwag po. Anong wag? Hindi na kita mapakinabangan eh. Kung wala ka rin naman pakinabang, edi ibebenta na lang kita. Huwag po, pakiusap po. Pipilitin ko na po kahit hindi ko na kaya. Napipilitan na lamang ang batang si Magito na pumasok sa drum. Habang nakikinig naman si Jorim at Eman sa nangyayari, hindi nila maiwasang mapamura. Galit na galit sila kay Mang Isoy. Kung pwede lang sana nilang sapakin na matanda, ginawa na nila. Naisipan na rin naman nilang isumbong sa barangay hall ang pangyayaring yon, pero nagdadalawang isip sila. Nitong nakaraan lang kasi, nalaman nilang sinusuhulan pala ni Mang Isoy ang kapitan para hindi isumbong sa polis ang mga pasugalan. Pre, di ba yung engkanto may kapangyarihan? Oo, yun ang pagkakaalam ko. Pero siguro dahil bata pa si Magito, hindi niya pa kayang gumamit. At kita mo naman, di ba? Nangihina na siya eh. Wisit talaga matanda yan, no? Kapag ako naurat, sasapakin ko mukha niyan eh. Umalis na lang siguro muna tayo rito. Baka mamaya makita pa tayo eh. Walang tao sa bahay nila Emma ng mga sandaling yon. Dumalo sa lamay. Kaya naman, doon na muna sila tumambay. Mas malaya kasi nilang napag-uusapan ang problema nila roon dahil walang ibang makakarinig. Pre, narinig mo naman siguro yung sinabi ng Mang Isoy kanina. May bayar na siya kay Magito kapag hindi nakapaglabas ng ginto ang bata. Oo nga eh. Sira ulo talaga. Dapat mapigilan natin yon kung sakaling mabigo si Magito ngayong gabi. Kapag naibenta na siya sa iba, mas mahirapan na tayong matulungan siya. Paano kung kunin na lang natin siya? Pero paano? 3 na silang naroon na nagbabantay. Hintayin natin. Kapag lumalim na ang gabi, balikan natin. Saka natin kunin si Magito. Nagkape na lang muna ang dalawa sa bakuran na yon. Kung ano-ano ang pinagplanuhan nila. Pero aminadong kinakabahan sila sa naiisip nilang gawin. Maya-maya pa, dumating na rin ang 10:00 ng gabi. Inihanda na rin nila ang kanilang sarili nang balikan nila si Magito. Nagtaka sila dahil wala na ang bata roon. Wala na rin sila Mang Isoy, nakaalis na. Kinabahan ng magkaibigan. Sa puntong yon, alam na nilang ibebenta na ng mga yon ang bata sa ibang tao. Kaya naman hindi na sila nagsayang ng oras. Nilibot nila ang kalsada at nakita nilang bit-bit ng 2 lalaki ang batang si Magito. Habang si Mang Isoy naman ay nasa gilid lang na naglalakad. Lalapit na sana sila nang biglang may dumating na isang van na itim. Lumapit yon kina Mang Isoy at base sa nakikita nilang pag-uusap, parang kakilala na matandang lalaki ang mga nasa loob ng van. Doon na mas kinilabutan at kinabahan si Jorim at si Eman. Sinubukan nilang habulin ng van pero nakaalis na ang mga yon, kasama nila si Mang Isoy. Paano natin mahabol yung visit? Hindi pwede mapunta sa kanila si Magito, pre. Aalisan nila ng organs yung bata kagaya ng mga napapabalita sa kabilang probinsya. Oh, kalma ka lang pre, kalma. Ayun, may tricycle. Hinarang nila ang tricycle at nakiusap sila makisakay. Pumayag naman agad ang driver. Tinuro nila ang van na natatanaw nila para sundan. Makalipas lang ang halos 10 minutong biyahe, tumigil na rin ang van sa harapan ng isang lumang warehouse. Habang sila naman, malayo pa lang ay huminto na rin sila. Matapos makapagbayad, umalis na rin ang driver na parang takot na rin. Pre, ingat tayo ah. Mahal ko pa buhay ko. Tara, dun tayo, sa gilid sa dilim. Nakayuko silang tumakbo papunta sa madilim na parte. Maingat ang kanilang lakad nang lumapit sila roon. Ilang sandali lang, nasipat na nila ang nakabukas na malaking pinto ng warehouse.
Nakita nilang naroon nga si Mang Isoy kasama ng mga lalaking nakasuot na tuksido. Parang mayayaman na mga yon. Mas lumapit pa sila para marinig ang usapan. Sariwang-sariwa pa yung batang yan. Medyo nangihinala kasi, maselan sa pagkain eh. Pero, ayun na bahala dyan. Ang akin lang, ibigay niyo ang pera sa akin. Hindi nagtagal, nagkaabutan na rin. Napangiti pa ang matandang si Isoy nang makita ang limpak-limpak na pera. Para itong naka-jackpot sa ganda ng ngiti nito. Noong mga sandaling yon, hindi na napigil ni Jorim ang kanyang sarili. Alam naman niyang delikadong makita sila roon, pero nang makita niyang kukunin na ang batang si Magito, lumabas na siya ng kanilang pinagtataguan habang hawak ang tubo na nadampot lang sa gilid. Bitiwan niyo, bata! Salubong ang kilay ng Mang Isoy habang nakatingin sa kanya. Nagtataka. Nalilito kung papaanong nakarating siya roon. Ah, ikaw yung kapatid ng madayang si Endong, di ba? Anong ginagawa mo rito? Ikaw matanda ka, wala kang puso. Paano mo kinakayang ibenta ang batang yan sa ibang tao? Para lang sa pera? Sa sugal? Magsisinungaling ako kapag sinabi ko hindi. At saka, ano ba pakialam mo? Bakit? Magsusumbo ka sa mga polis? Sigurado ko ba na pagtapos mong magbida-bida ngayon makakalabas ka pa? Kita mo itong mga lalaki naka-base formal. Papatayin ka ng mga yan. Kaya kung ako sa'yo, sana hindi ka nalang nakialam eh. Hindi ko kaya makita na inaabuso mong batang yan. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin ngayon. Ibalik niyo ang bata kung ayaw niyong magkabasagan tayo ng muka. Aba, tigas din pala ng bungo mo no? Bahala ka! Natigil ang kanilang usapan nang biglang makita nilang nagbago ng anyo ang mga lalaking nakatuksido. Pumangit ang mukha ng mga yon. Humaba ang mga pangil at dila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isoy. Agad-agad yung tumakbo palabas na takot kasama ang dalawang nitong kaibigan. Habang si Jorim, nakatayo lang noon ng mga sandaling yon. Hindi niya alam ang gagawin. Pero sa tingin niya, ang nakakaharap niya ngayon ay mga aswang. Bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Diyos ko! Marahang naglakad ang mga aswang palapit sa kanya. Lumambot na rin ang pagkakahawak niya sa tubo sa sobrang takot niya. Hindi rin niya maigalaw ng maayos ang kanyang katawan. Masyado siyang nilalamon ng kanyang emosyon. Akmang lulusob na sa kanya ang mga yon. Napapapikit na lamang siya. Pero laking pagtataka niya nang marinig na merong dumating. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang matandang lalaki na puno ng burda ang katawan. Ang daming tato. Isang tao lang ang kilala niyang ganon. Nang masiguro niyang si Mang Norman ngayon, napanatag ang kanyang kalooban. Kahit na nawiwindang siya kung papaanong kinakalaban na matanda ang mga aswang gamit lang ang 2x2 na kahoy. Mang Norman! Oh, bakit ganyan na itsura mo? Para ka nakakita ng multo ah. Tangkang aalis na ang mga aswang kasama ang bata pero pinagdadadampot ni Mang Norman ang mga bote sa gilid at binato sa mga yon. Asintado si Mang Norman kaya tinamaan ang mga yon. Nabitiwan ng mga aswang ang bata at nagmamadali ng sumakay sa van. Mabilis namang nilapitan ni Mang Norman ang batang si Magito at saka binuhat palapit kay Jorim. Ito ba ang ililigtas ninyo? Ipinasa na matandang si Norman ang bata kay Jorim. Opo, siya nga. Sira ulo kasi yung si Mang Isoy eh. Hindi na niya magatasan tong bata kaya ibebenta niya na lang. Hoy, ikaw. Lumabas ka na dyan. Para kang daga na nagtatago dyan. Jorim, sabihin mo sa akin, ano bang meron dyan sa batang yan at bakit handa kang isugal ang buhay mo para sa kanya? Naawa lang ako sa kanya kasi inaabuso ni Mang Isoy eh. Ikaw, bakit ang galing niyo pong makipaglaban sa mga yon? Ano ba talaga kayo dati? Ay nako, hindi mo na kailangan malaman. Kung sasabihin ko sa inyo kung anong meron sa bata, sasabihin niyo rin ba sa akin kung ano kayo dati? Bumuntong hininga ang matandang si Norman. Kumamot pa ito sa kanyang ulo at sandaling napailing. O sige, ano bang meron sa batang yan? Kaya yan kinupkop ni Mang Isoy kasi hindi normal na bata si Magito. Isa siyang engkanto na nakalabas daw sa biringan. Ang kwento pa nitong bata,
Magulo raw ang biringan dahil pinasok sila ng mga aswang. Kaya ang tatay niya, piniling dalhin siya rito sa mundo natin. Si Mang Isoy ang nakakita sa kanya at kumupkop. Pinagaling siya. Tapos, natuklasan yata ni Mang Isoy na itong si Magito sumusuka ng isang ginto kapag nabababad sa tubig ng halos 10 minuto. Ginawa niya ng ginawa yun sa bata hanggang sa manghina. Yung gintong nakukuha niya kay Magito, yun ang pinagsusugal niya. Anak ng engkanto at galing sa biringan ng batang ito, ganun pala? Bakit parang hindi naman po kayo nagulat? Dahil ang dati kong gawain, umarap sa mga kakaibang nilalang. Isa ng engkanto at aswang. Teka, dati po kayong albularyo? Albularyo, antingero, manunugis, o kung ano pang gusto ninyong itawag. Nakikita niyo mga marka ko sa katawan? Hindi yan basta tato. Lahat yan, may ibig sabihin. Kung dati nga kayong ganon, bakit hindi na ngayon? Sinabi ko na kung ano ako dati. Wala sa usapan na sabihin ko rin ang dahilan kung bakit ako tumigil. Pero maraming salamat pa rin, Mang Norman ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako. Yung mga katulad mong may bayag ang dapat tinutulungan. Hindi yung mga nagtatago lang. Pambira naman. Bigla naman kasi siyang lumabas Nagulat ako. Siya. Ano bang gagawin niyo sa batang yan? Hahanapan namin siya ng tirahan. Hindi kasi siya pwedeng makuha ng mga aswang Ayon sa bata, yung puso niya ang habol ng mga aswang sa kanya. Kapag nakuha siya ng mga aswang, yung pinunong babae raw ng aswang mas lalakas. Tingin ko, yung kanina, nagkataon lang na naibenta ni Mang Isoy itong bata sa aswang. Buti na lang talaga dumating po kayo. Mang Norman, dati naman pala kayong albularyo, antingero at manunugis. Baka naman po pwede nyo kaming tulungan dito. Kailangan kasi namin makahanap ng ligtas na lugar Oo nga po, Mang Norman. Wala kaming ibang pwedeng lapitan kundi ikaw lang. Ikaw lang ang may nalalaman pagdating sa mga nilalang na yun Matagal ko nang binitiwan ang kanyang gawain. Sinabi ko noon sa sarili ko na hindi na ako ulit papasok sa ganyan. Kaya pasensya na kayo. Magiging siga na lang ako sa lugar natin kaysa sumabak ulit ako. Kung matagal ka nang umalis sa ganitong gawain, paano mo kami nasundan? Bakit mo kami tinulungan? Nagkataon lang na napadaan din yung tricycle ko rito at nakita ko kayong bumaba. Nakarinig ako ng malalakas na usapan at narinig ko itong si Jorem. Hindi kami naniniwala sa palusot mo, Mang Norman. Pero, sige, hihintayin namin ang desisyon nyo. Pag-isipan niyo pong mabuti. Magtulungan po tayo. Hindi lang naman po buhay ni Magito ang maliligtas pati rin buhay ng iba. Nakakatawa mang isipin pero naniniwala na rin ako sa aswang. Kaya ito, ginagawa ko to. Kuya sana pumayag. Ayoko nga! Huwag na kayo maging makulit Sige na, alis na ako. Pero... Hayaan mo na muna siya. Di natin alam ang dahilan kung bakit siya tumigil. Ipagdasal na lang natin na sana magbago ang ihip ng hangin at tulungan na rin niya tayo. Nauna nang umalis sa matandang si Mang Norman. Naglakad na lang din ang dalawa palabas ng warehouse bago pa sila mabalikan ng mga aswang. Wala na rin sila Mang Isoy ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, may napadaang truck. Pinayagan sila makisampa sa likod kaya nakabiyahe din naman sila pabalik. Ano nang gagawin natin dyan? Saan natin dadalhin yan? Ewan ko, hindi ko rin alam Basta ang nasa isip ko, umuwi na lang muna tayo sa baryo. Hindi ba talaga pwede sa inyo? Kilala mo naman si Kuya Ayaw nun sa bata. Baka mamaya pagtripan niya lang to. Sa bagay. Pero daming pera ni Mang Isoy ngayon Naisa niya yung mga aswang. Wag lang siyang magpapakita sa akin sa daan. Baka mabasag ko lang yung mukha niya. Pagdating nila ng kanilang baryo, bigla silang hinarang ni Mang Norman. Sumenya sa matandang lalaki na sumunod sila. Nagtungo sila sa bahay na matandang bordado. Iniga ang bata sa mahabang papag sa loob. Dito nyo na muna yung batang yan habang wala pa kayong mapaglilipatan sa kanya. Pero huwag niyong isipin na gusto ko nang makipagtulungan sa inyo Ginagawa ko lang to kasi naaawa ako sa bata. Maraming salamat po, Mang Norman. Malaking tulong na rin po to talaga.
Pero sa loob-loob ni Mang Norman, gusto na niyang pumayag. Gusto mo sapakin ko yung mukha mo? Ilang araw na akong walang sinasaktan, baka gusto mong ikaw naman. Mang Norman naman, biro lang po. Huwag mo akong binibiro Seryoso ako manakit. Parang gusto na lamang tumiklop ni Eman sa gilid dahil sa mga sinabi ni Mang Norman. Bukas po, babalik kami kapag nakahanap na kami ng bibili ng ginto. Yung ginto na yon ay yung ginto na inilabas ni Magito nung patunayan niyang totoong sinasabi niya. Hindi namin siya inabuso Sige, ako nang bahala rito. Mainit ang katawan niya, mukhang lalagnatin. Bukas, dala niyo ako ng saging na saba. Yun ang ipapakain natin dito. Hindi kumakain ng mga batang engkanto ng ibang prutas at gulay. Saging na saba lang. Mayamang engkanto to, halatang halata. At sa biringan, pangmayaman na pagkain ng saba. Hanip, alam na alam ni Mang Norman. Bagong idol. Idolin mo mukha mo dyan. Sige na, umalis na kayo bago pa ako mainis. Mang Norman, maraming salamat po uli Hindi ka lang pala matino magpayo. May mabuti ka rin palang puso. Umuwi na lamang si Jorim sa kanilang bahay. Inabutan niyang mainit na naman ang ulo ng kanyang kuya Endong. Sa pagkakadinig niya sa kanyang ina, natalo na naman ang binata sa sugal. Lahat ng napanalunan nito nung nakaraan, nalagas na rin. Huwag ka na munang pumasok sa loob. Nagkaalburuto na naman yung isa. Baka mag-away na naman kayo. Pabayaan mo siya, ma. Ano, tayo pa mag-a-adjust sa kanya? Hindi pinakinggan ni Jorim ang kanyang ina at dumiretso sa loob ng bahay. Agad siyang nakita ni Endong at sinenyas siyang lumapit. Bakit? Timpla mo ako kape para lumamig ulo ko. Lalong iinit ulo mo kasi mainit yung kape. Lalong iinit ang ulo ko kung marami ka pang sinasabi. Pagod ako. Magtimpla ka mag-isa mo. Gamitin mo yung dalawang kamay mo na perpektong binigay sa'yo ng Diyos kahit hindi mo deserve. Ano sabi mo? Wag ngayon. Pagod ako. Bigla na lamang siyang hinawakan ni Endong sa kwelyo. Sa hindi mapaliwanag na dahilan ay agad din naman nag-init ang ulo ni Jorim. Hinawakan niya sa liig ang kanyang kuya at malakas na itinulak. Dinikit niya yun sa dingding. Sinakal niya ito ng maigpit. Buti na lamang ay agad namang umawat sa kanila ang ina. Binitiwan din naman ni Jorim ang kapatid niya. May problema ako kaya pwede ba? Huwag ka nang dumagdag pa. Kasi baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Naglakad palis ang binatang si Jorim at pumasok sa sariling kwarto. Nanlaki na lang ang mga mata ni Endong dahil sa pangyayaring yun. Kahit din si Aling Mona ay nagtataka. Ma, anong problema nun? Bakit galit na galit? Nagtanong ka pa, ikaw naman ang nanguna. Nung sandaling yun ay minabuti na lamang ni Jorim na itulog ang kanyang inis. Kinabukasan paggising niya, agad siyang pinuntahan ni Eman. Nagpaalam na muna siya sa kanyang ina na hindi na muna magtitinda. Nag-iwan na lamang siya ng pera para ipangdagdag sa panggastos nila. Habang naglalakad ang mga kaibigan sa kalsada, natanong niya si Mang Isoy na patawa-tawa lang sa kanto na parabang walang nangyari. Nagagawa pa talagang magyabang sa mga kausap nitong kapwa siraulo. Agad na nag-init ang bumbunan ni Jorim. Binilisan niya ang kanyang lakad at saka lumapit sa matanda. Uy, anong gagawin mo? Ano ito? Ano to? Kapal din ang mukha mo magtanong no? Matapos mong ibenta si Magito sa mga halimaw na yon, ikaw ngayon parang wala kang ginawang masama? Ay, ano ba pinagsasabi mo? Wala naman talaga akong ginawang masama Nakikipag-usap lang naman ako sa kanila. Lahat kayo, alam niyo ba ang matandang to, masahol pa sa demonyo? Yung batang kasama niya sa bahay, dinala niya sa lumang warehouse kanina at binenta sa ibang tao. Nagbulungan ang mga naroon sa mga pagkakataong ito. Habang si Mang Isoy naman ay nagsimula na rin mabahala. Baka gusto mong sabihin ko rin sa kanila yung mga taong kinuhaan mo ng pera hindi pala talaga mga tao, kundi aswang. Aswang yon? Huwag mo akong tanungin. Dapat sa iyo makulong ang kapal naman ng mukha mong pagbintangan ako sa ibang bagay na hindi ko naman ginawa. Manahimik ka.
Paalamunin ka lang eh. Ah, ganon ha? Sinuntok ni Jorim ang matandang si Mang Isoy. Inawat naman agad ni Emma ng binata. Gulat na gulat naman ang lahat ng matatandang nakakakita. Habang si Mang Isoy naman ay may hiluhilo pa matapos tamaan ng kamao sa muka. Hindi lang yan ang matatanggap mo sa akin sa oras na may gawin ka pang hindi maganda sa bata. Pasalamat ka, may galang pa ako sa matanda. Tayo na nga, Eman. Naglakad na paalis ang dalawang binata. Nagtungo na lamang sila sa bayan para ipapalit ang ginto. Pero sa kasamaang palad, wala talagang tumatanggap. Walang tiwala sa kanila ang tindahan ng alahas. Bumalik na lamang sila sa baryo at tinungo ang bahay ni Mang Norman. Pagdating nila, inabutan nilang gising na ang batang si Magito. Kausap niya ito ni Mang Norman na parabang matagal na silang magkakilala. Oh, mabuti naman at nagkamali ka na. Kumusta pakiramdam mo, bata ka? Nagiging maayos na po ko. Magaling po mag-alaga si Mang Norman eh. Ang sarap po ng saging na saba na pinakain niya sa akin. May dala pa kaming saging na saba. Ito, marami. Naku, kung alam mo lang na ang saging na sabay hindi masyadong binapansin dito. Pero sa inyo pala, pagkain pala yan ng mayayaman. Opo, pagkain po ito ng mayayaman sa amin. Yung pamilya po namin ang pinakamayaman. Ang tatay ko po maraming salapi sa amin at ginto. Kaya kami po maraming saging na saba. Kaso nga lang, hindi ko alam kung ayos lang po sila sa biringan ngayon. Huwag ka mag-alala. Nararamdaman namin na nasa maayos silang kalagayan ngayon, Magito. Pre, dito muna kayo ha. Kakausapin ko lang si Mang Norman sa labas. Sabay silang lumabas na matandang si Norman. Tumingin-tingin na muna ang binata sa paligid kung meron ibang nakakarinig sa kanila. Mang Norman, baka pwede pong tulungan nyo na kami. Malakas po kasi ang pakiramdam ko na babalikan kami ng mga aswang eh. Bukod doon sa pera na nawala sa kanila at nakuha ni Mang Isoy. Ngayon, alam na rin nilang narito sa mundo ng mga taong anak ng pinakamayamang engkanto sa Biringan. Nababahala ako para sa kapakanan namin eh. Wala kami kaalam-alam kung paano sila tatapatan. Kaya, Mang Norman, nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan niyo naman po kami oh. Pinasok-pasok mo ito eh. Hindi mo naman pala alam na delikado pala. Kahit na alam kong delikado, tutulungan ko pa rin yung bata. Nakakaawa. Naabuso eh. Tapos ngayon, aswang naman ang hahanap sa kanya para gamitin sa kasamaan. Patitis mo ba yun, Mang Norman? Ako kasi hindi eh. Kaya kahit wala akong kaalam-alam, gagawa ako ng paraan. Huminga ng malalim ang matandang si Norman. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabahala at pangamba. Naalala na naman kasi na matandang lalaki ang mga nangyari noong siya ay isa pang manunugis. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit ayaw kong balikan ng trabahong iniwan ko noon? Tumungo lamang ang binata at nakinig ng maigi. Nung araw, marami akong kasama. Mga kapwa ko rin manunugis. Sabay-sabay namin kinalaban ng mga aswang. Nananalo kami palagi. Sa samahan, nakilala ko ang dalawang kaibigan. Magkapatid sila. Naging alalay ko sila, talagang magagaling din. Pero napatay sila ng aswang nang dahil sa akin. Ano pong nangyari? Galing kami sa isang okasyon. Nagaya na silang umuwi pero ako, mas pinili kong manatili sa kasiyahan dahil nakainom na rin ako eh. Hindi ko alam na yun na pala ang huling sandali na makikita ko magkapatid. Mula noon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit sila nawala. Kung sana hindi ko sila hinayaang umuwi ng sila lang, baka hanggang ngayon buhay pa sila. Buong pamilya nila. Ako ang sinisisi. Kahit ang mga taong nakakakilala sa amin, ako ang sinisisi. Kaya napilitan akong umalis sa lugar na yon at dito na ako napadpad. Mula noon, kinalimutan ko na ang dating ako. Naging barumbado na lang ako rito para
Wala nang makaalam ng mga pinagdaanan ko. Kaya ngayon, ayaw kong bumalik sa ganyan dahil ayaw kong may mamatay na naman ang dahil sa akin. Hindi nyo naman po kasalanan kung bakit sila nawala eh. Kasalanan nyo ng mga aswang. Hindi mo ako maintindihan dahil magkaiba tayo ng kalagayan. Kung sakaling sumama ako sa inyo at napahama kayong dalawa, kasalanan ko yon kasi hindi ko kayo natulungan. Minsan, kailangan nyo lang din pong hindi akuin ang lahat ng responsibilidad sa sarili para sa ibang tao. Ano? Kaya po kasi kayo nahihirapan at hindi makausad eh. Dahil lahat inaako nyo. Hindi nyo gustong nangyari sa kanila. Wala kang intensyon na mapahamak sila. Kaya wala kang ginawang mali. Masyado ka lang nagpatalo sa mga sinasabi nila. Kung nakikita ka ng dalawang sinasabi mo, baka malungkot sila eh. Kasi hanggang ngayon, yan pa rin ang nararamdaman mo sa sarili mo. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Kaya hindi mo ko maintindihan kahit na kailan. Si Papa, namatay dahil sa akin. Ano? Parang kagaya lang din ang nangyari sa'yo. Pero galing naman kaming school nung bata pa kami. Pinatid kami ni Papa sa school. Habang naglalakad kami, may mga humarang sa amin. Kinuha ang pera ni Papa. Tapos ako, balak akong kunin. Hindi ko alam, baka ibebenta ako sa iba. Hindi pumayag si Papa. Sinuntok si Papa. Tapos, kinagat ko naman yung isang lalaki. Nagalit sa akin yung lalaki. Binaril niya ako. Pero, si Papa sumalag. Tinamaan siya sa ulo. Saka sila nagtakbuhan. Ang kuya mo, anong ginawa? Bago pa kami arangin, pinatakbo na kami ni Papa. Pero si kuya lang ang nakatakbo. Ako kasi, naihipa ako sa short at hindi makagalaw dahil sa takot. Ngumiti na mapait si Jorem. Nanahimik naman si Mang Norman dahil hindi nito inakalang ganun ang sinapit ng binata. Nakita ng dalawang mata ko nangyari. Na hanggang ngayon, kabisado ko pa rin ang bawat detalye. Ang eksena, ang petsa, ang mukha ng mga suspect na hindi na nahuli. Sinisisi ko ang sarili ko noon. Kasi kung tumakbo agad ako, baka hindi umabot sa ganun eh. O kaya, kung hindi ko kinagat yung lalaki, buhay pa sana si Papa. Pero, habang tumatagal, napagtanto ko, wala akong kasalanan. Nangyari ang lahat ng hindi naman inaasahan. At yun ang pagkakapareho ng kalagayan natin. Wala ka ring nagawa dahil walang may gusto. At hindi natin alam na mangyayari yun. Hindi ko sinasabi na mas malala ang naranasan ko. Mas lalong hindi ko sinasabi na kalimutan mo lang kasi tapos na. Ang sinasabi ko lang, kaya ako nasasabi ang mga to, kasi naranasan ko rin ang naranasan mo. Sa ibang sabi, alam ko ang pakiramdam na sisihin ang sarili. Kaya kahit hanggang ngayon, may parte pa rin sa puso ko na parang ako may kasalanan eh. Pero lagi kong iniisip na may mga sitwasyon sa mundong ito na hindi ko kayang kontrolin. At kahit naroon ako sa sitwasyon na yon, na kailangan ko na lang natanggapin na may mga bagay na mangyayari at mangyayari dahil yun ang kapalaran nila eh. Kaya, kailangan ko na lang makausad. Sandaling namayan niyang katahimikan. Umihip ang malamig na hangin nung hapon na yon. Muli, parang naramdaman na naman ng binata ang mapait na nakaraan na gusto na sana niyang makalimutan. Sige, pag-iisipan ko ito na mabuti. Sana naiintindihan mo na mahirap din para sa akin na balikan ang ginagawa ko dati. Dahil babalik din ang lahat ng masasamang alaala ko. Kinagalang ko ang karanasan niyo, Mang Norman. Hindi kita mamadaliin at hindi kita pipilitin. Kung may desisyon ka na, sabihan mo lang ako. Pero hanggat wala ka pang desisyon, kung ayos lang dito na muna si Magito.
Hindi namin mapapalit ang ginto eh. Ayaw kami pagkatiwalaan ng mga nalalapitan namin. O sige, dito na muna ang batang yan. Nakakalibang din naman kasi madaldal at masiyahin eh. Nakakagago na inabuso yan ni Isoy. Dito nga muna, may pupuntahan lang ako. Baka bugbugin mo naman si Mang Isoy ha. Binigyan ko na ng isa yun. Hindi, wala naman akong gagawin sa kanya eh. Ibalakad ko. Gumisi na lamang si Jorem. Patid niyang hindi nagsasabi ng totoo ang matandang barumbado. Makalipas lang ng halos kalahating oras, muling nakabalik si Mang Norman. Mukha naman itong nasa maayos na kalagayan. May dala-dala pang tinapay. Habang sila naman, sinimulan na ring ilaga ang saging na saba. Mang Norman, saan po kayo galing? Diyan lang, bumili ng tinapay at may binugbog. O sige na, kumain na muna tayo ng merienda. Mamaya, Jorem, samahan mo ako ha. Ako, di ako sasama. Bantay mo rito si Magito. Natatakot po ako, baka dumating ang mga aswang at kunin po nila ako eh. Alam ko nang pwedeng mangyari yan. Kaya nga sa loob lang kayo ng bahay. Wala akong pangontra na nilagay dito pero meron akong bagay na nilagay para hindi nila malaman ang presensya mo. Basta huwag ka lang magpapakita, Magito. Wala pa ako nagagawang pangontra kaya tis-tis na muna tayo. Bakit kasi gabi tayo aalis? Hindi ba pwedeng ngayon na habang hindi pa madilim? Gabi lang pwede. Dahil sa gabi lang mas madaling buhayin ng diwa ng anting-anting na matagal ko nang iniwan sa gubat. Ibig bang sabihin, sasamahan niyo na kami? Oo. Nakapagdesisyon na ako. Naliwanagan na ako sa mga sinabi mo, Jorem. Maraming salamat, Mang Norman. O sige po, uwi na po muna ako sa amin at magpapaalam ako kay Mama na ilang araw ako mawawala. Bumalik ka kagad ha. Baka mamaya okay na tong nilalaga namin. Naglakad na palabas si Jorem. Mabilis ang kanyang lakad. Nang mapadaan siya sa bahay ni Mang Isoy, nakita niya yung doon na inaasikaso ng mga kaibigan nito. May mga bulak na ang mga mata nito at putok ang labi. Natatawa na lamang siya at umalis bago pa makita na matanda. Sira ulo talaga si Mang Norman, oh. Umuwi na lamang siya sa kanila. Sakto naman na naroon na rin ang kanyang ina. Nagdahilan na lamang siya na meron siyang kailangang asikasuhin kasama si Eman. Naniwala naman agad ang matandang babae. Napatingin sa kanya si Endong na kumakain sa lamesa. Wala namang ginawa ang kanyang kuya pero parang meron itong gustong sabihin. Nagtataka siya nang bigla itong umisis sa kanya. Pero hindi na lang din niya pinansin. Makalipas ang ilang oras, magkasama na rin sila ni Mang Norman. Masukal ang kanilang dinaraanan. Hindi na pamilyar si Joren sa kanilang nilalakaran. Madilim at talaga namang liblib. Kung wala silang daladalang malaking flashlight, hindi talaga nila makikita ang daan. Huwag ka mag-alala. Kung sakaling mang may makasalubong tayong aswang, kayang-kaya ko naman labanan ng mga yon. Hindi naman ako natatakot eh. Sige, yan ang sinabi mo eh. Malayo pa ba tayo? Malapit na. Binilisan pa nila ang kanilang lakad at sa wakas, tumigil na rin sila sa harapan ng malaking bato. Eto na yon. Yang malaking bato na yan ang sinasabi mong anting-anting mo? Kunat din pala ng utak mo eh, no? Malamang hindi. Ang laki niyan eh. Paano ko madadala yan? Eh, nasaan? Tulungan mo akong iangat ang bato. Nasa ilalim niyan. Kahit kasing laki ng plangga ng bato na yon, ay kinaya nilang iurong ito. Nang tapatan na nila ng ilaw ang ilalim, nakita nila ang isang banga na yari sa metal. Agad itong binuksan ni Mang Norman. Bumungad kaagad ang isang kwintas na may palawit na kulay itim na bato. Ayan na ba yon? Oo, eto nga. Ito na nga ang anting-anting ko na matagal ko nang inabandona. Hawakan mo itong flashlight. Bakit? Anong gagawin mo? Gigisingin ko lang ang diwa ng anting-anting ko. Itinapat ni Mang Norman ang itim na bato sa bibig nito para bulungan ng kung ano-ano. Nangangalay na si Jorim kakatayo sa gilid habang nagbabantay sa matanda.
Maya-maya pa, tumayo na rin ito, tumigil na rin sa ginagawa. Oh, ano nangyari? Gising na ba? Hindi pa eh. Sa tagal ko ba naman itong hindi nagamit, malamang hindi pa niya ako nakikilala. May buhay ba ang anting-anting? Oo. Meron din silang espiritu na gaya ng tao. Kailangan na muna nating umuwi. Pag-aaralan ko pa uli kung ano ang mangyayari dito sa anting-anting ko. Tinahak ng dalawa ang daan pabalik. Hindi rin naman nagtagal ay nakalabas na rin sila ng kagubatan. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nakaramdam ng kaba ang binatang si Jorem. Agad niya itong sinabi kay Mang Norman, kaya binilisan na nila ang kanilang paglalakad. Pagbalik nila, ang tanging inabutan lamang nila roon ay ang binatang si Eman. Nakaiga na ito sa sahig. Uy, anong nangyari? Uy, Eman, gising! Ako nga. Kinurot ni Mang Norman ang utong ni Eman kaya dali-dali itong nagising. Hingal na hingal at mababakas ang pagkabahala. Uy, nasan yung bata? Kinuha siya ng kuya mo, pre. Ha? Bakit niya naman kukunin si Magito? Pre, alam niya yung tungkol sa pagsuka ni Magito ng ginto. Narinig niya rin yata yung usapan nila ni Magito nung gabing yun eh. Hindi lang ikaw nakakaalam. Hindi lang tayo. Sorry pre, wala akong nagawa eh. Akala ko hinahanap ka lang niya. Pero bigla na lang niya akong sinuntok ng malakas sa bato kaya nawalan ako ng malay. Tarantado talaga yung Kuya Endong na yan, no? Lahat gagawin para lang makapagsugal eh. Wala na siyang pinagkaiba kay Mang Isoy. Tara, kailangan natin siya mahanap. Tingin ko, papunta sila sa ilog. Pasusukayin niya yata si Magito ng ginto para magkaroon siya ng pangsugal. Kailangan natin puntahan ng kuya mong si Raulo. Baka kung ano mangyari sa bata. Hindi, dito ka na lang, Mang Norman. Kailangan mong gisingin ang anting-anting mo eh. Sigurado ka? Oo, kami nang bahala sa kapatid ko. Nagmamadali na tumakbo si Jorem at Eman. Patungo sila sa ilog. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila roon. Pero nadatnan nilang nakatayo lang sa gilid ang binatang si Endong. Nakatulala lang. Tinututukan nila yun ng ilaw at nakitang para itong balisa. Mayroong pang kalmot sa bandang braso. Hoy, nasaan si Magito? Marahas na hinarap ni Jorem ang kanyang kuya. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at saka inalog-alog. Nasaan na si Magito? Magsalita ka, si Raulo ka. Nasaan? Kinuha! Nino, nang alin? Ng mga lalaki na kaitim. Halimaw. Mga halimaw ang muka. Napailamos na lamang sa muka ang binatang si Jorem. Agad na nag-init ang ulo niya nang mapagtantong baka ang mga aswang na ang nakakuha sa batang si Magito. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Nilalagay mo sa alanganin ang buhay ni Magito at ang buhay ng mas maraming tao. Anong pinagsasabi mo? Yung bata lang ang kinuha, hindi buong baryo. Nga ang potik. Kahit na kailan, basura talaga yung ugali mo. Sinuntok ni Jorem si Endong sa muka. Hindi na siya nakapagpigil. Pinagsasasapak niya yun ng pinagsasasapak. Hindi sila inaawat ni Eman. Nanonood lang ito sa gilid dahil maging ito ay nababanas na rin sa ugali ni Endong. Ano? Gusto mo pa? Sira ulo ka talaga kahit na kailan eh. Wala ka na ibang iniisip kundi ang sarili mo. At yung pagsusugal mo. Bakit ka ba nakikialam? Kapatid mo ba yun? Saka wala namang pamilyang batang yun eh. At hindi rin naman siya tao. Kaya walang batas na poprotekta sa kanya. Sa madaling sabi, walang masama sa ginawa ko. Hindi nga ako nabigyan ng ginto eh. Wala naman palang kwenta yung batang yun. Kaya tama lang na makuha lang siya ng mga halimaw na yun para wala nang makinabang. Grabe ka naman. Wala ka naman talagang puso. Manahimik ka dyan, di kita kinakausap. Usapang magkapatid to. Anong usapan magkapatid? Tingin mo kapatid pa rin turing sa'yo ni Jorem? Tokmol! Isa ka nalang basura sa paningin niya. Huwag kang makialam dito. Gusto mo masaktan ka? Manahimik ka! Nanlaki na lamang ang mata ni Endong nang biglang may binunot na mahabang kutsilyo si Jorem sa tagiliran nito. Tinutukan ni Jorem si Endong kaya napatigil ito sa pagkilos. Alam mo naman talagang itutuloy niya. Idinikit ni Jorem ang talim ng kutsilyo sa leg ng lalaking si Endong saka nagbanta.
Kaya kong ibaon sa lig mo to kung kinakailangang iligpit na mga basurang pakalat-kalat. Subukan mo lang makialam ulit at may sakdan ka sa mga taong mahalaga sa akin. Baka makakalimutan kong iisa lang ang nanay natin. Tinulak ni Jorim ng malakas si Endong at natumba pa ito sa tubigan. Umalis na lamang si Jorim at Eman. Nang makabalik na sila sa bahay ni Mang Norman, nakita nilang nakabulagta ang matandang si Norman sa sahig ng bahay. Agad nila itong inalalayan. Nakahinga sila ng maluwag nang malaman nilang hinimatay lang ito. Mang Norman, ano po nangyari? Ang hirap buhay ng diwa ng anting-anting. Hindi kinakaya ng katawan ko. Mukhang matagal na niya akong kinalimutan. Pwede bang sabi ng iba, ang anting-anting madalas na nakadepende sa katawan ng gumagamit? Baka kaya hindi nabubuhay ang diwa niya dahil matanda ka na. Iba na ang resistensya mo ngayon kumpara noon. Siguro nga tama ka. Pero ang anting-anting lang na ito ang natitirang paraan para matapatan natin ang mga lintik na aswang na yon. Pambira naman oh. Kung kailan hawak na ng mga aswang ang bata, saka pa ayaw makisama ng anting-anting mo. Ano? Nakuha ng mga aswang ang bata? Isira ulo kuya nito eh. Dinala kasi sa ilog. Ayun, natangay si Magito. Kung ganun, wala tayong dapat sayangin na oras. Naihilo pa talaga ako eh. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Mas lalo ka lang mahihirapan. Yan ba yung anting-anting hindi pwedeng gamitin ng ibang tao, Mang Norman? Nagkatinginan si Mang Norman at si Eman. Tila parehong napapaisip ang dalawa sa ideyang yon. Hindi ko alam. Wala pa ako nababalita ng anting-anting ay pinagpapasahan ng magkaibang may-ari. Kailangan natin subukan. Baka kailangan niya lang ng bagong amo. Umupo ng maayos sa matandang lalaki. Medyo hingal pa rin ito. Bumuntong hininga si Mang Norman. Sige, subukan natin. Anong kailangan kong gawin? Sutin mo ang anting-anting ko. Yun lang. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa katawan mo, ibig sabihin, gumagana sa iyo ang anting-anting. Pero kapag wala, hindi pwede ang gusto natin mangyari. Hinubad ni Mang Norman ang kwintas. Agad itong isinuot ng binatang si Jorim. Sa unang minuto ay wala naman siyang nararamdaman. Pero nang huhubarin na sana niya, dito na niya naramdaman ang init. May weirdong pakiramdam ang nagmula sa kamao niya na parang gumapang sa buong katawan. Maya-maya pa, nangisay na ang katawan ni Jorim. Noong mga sandaling yon, may mga nakita si Jorim na mga senaryo sa kanyang utak. Nakita niyang iba sa nakaraan ni Mang Norman. Pero ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang isang senaryo na kung saan ay naroon si Magito. Ayon sa kanyang pangitain, kukunin ng aswang na si Ramona ang puso ng bata kapag kabilugan na ng buwan. Matapos siyang makita mga yon, ay muli siyang dumilat. Pawis na pawis. Hinang-hina ang kanyang katawan. Pagtingin niya sa labas, maliwanag na. Umaga na pala. Hindi niya namalayan na halos 10 oras na pala siyang walang malay. Pre, naririnig mo ba ako? Pre, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Jorim, magsalita ka. Ayos ka lang ba? Marahang bumangon ang binata. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Sinasara at bukas niya ang kamao. Nakakaramdam siya ng sobrang kagaanan sa kanyang katawan na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ayos lang ako. Pakiramdam ko, ako na ang bago may-ari ng anting-anting mo, Mang Norman. Masaya ako malaman yan kung ganun nga. Mang Norman, ano natin malalaman kung kailan ang kabilugan ng buwan? May mga paraan akong ginagawa nun. Pero bakit? Ipinakita sa akin ng anting-anting ang mga mangyayari. Kukunin ang puso ni Magito sa mismong gabi na bilog ang buwan. Mamayang gabi, magpunta tayo sa kagubatan. Isasagawa kong ritual kung paano natin malalaman kung kailan ang kabilugan ng buwan. Tumutango si Jorim. Nung umagang yon, bigla na lang din siyang nakaramdam na matinding gutom. Buti na lamang ay nakapagluto na ang dalawa, kaya agad din naman silang nakakain. Naninibago si Jorim sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay naging ibang tao siya nang dahil sa anting-anting. Lumakas ang pandaman niya.
lalo na ang pandinig. Parang lagi na siyang tamang hinala. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Kaya naman tumungo na rin agad sila sa gubat. Dala-dala na rin nila ang lahat ng kanilang mga gagamitin. Humanap sila ng magandang pwesto kung saan nasisinaga ng buwan. Naglatag sila ng kulay itim na tela. Naglagay din sila ng planggana na may lamang tubig na kinulayan ng pula. Iwan nyo na muna ako. Bantayan nyo lang ako. Baka may makakita sa atin dito, maabala tong ginagawa ko. Sige po, kaming bahala sa paligid. Iniwan na muna nilang dalawa ang matanda. Hinayaan na muna nila yon sa kung anuman ang paraan na gagawin nito. Lumayo lang sila pero natatanaw pa rin nila yon. Pre, nakakawindang no? Nung nakaraan lang bumili ako ng tahong sayo. Tapos kayo nandito tayo. Nakatayo't nagbabantay sa isang matandang dating manunugis, albularyo at antingero. Tapos may batang naghihintay ng tulong natin. Kakaiba talaga maglaro ang tadhana, no? Oo nga eh. Hindi ko nga rin alam kung bakit naging ganito eh. Pero tingin ko talaga, tayo talaga nakatadhana na gawin itong bagay na to. Eh sana talaga, walang nangyaring masama sa kanya, pre. Kasalanan to lahat ni Mang Isoy eh. Sira ulo eh, no? Kung hindi niya sana binenta si Magito sa mga aswang, wala sanang ideya ang mga aswang kung hinahanap nila sa biringan eh, nandito na pala sa atin. E di sana, hindi magkakanda-ugaga ang mga aswang na dito siya hanapin, di ba? Eh wala na eh. Nangyari na. Ang isipin na lang natin ay yung ngayon. Kung papaano natin maililigtas si Magito at kung papaano natin siya may babalik sa biringan at kung papaano natin matatalo ang mga aswang para hindi na sila makapagasik ng gulo dito sa atin. Mga ilang sandali lang, nakaramdam ng kakaiba si Jorim sa kanyang paligid. Nang dahil sa anting-anting, nakasigurado siya na ang mga nasa paligid ay mga aswang. Kalmado lang na kumilos ang binatang si Jorim. Mang Norman, may mga aswang! Hindi na namalaya ni Jorim na mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Agad na sinuntok ni Jorim ang aswang na kamuntikan na makalapit kay Mang Norman. Aba, gumagana na talagang anting-anting ko ah. Pambira naman, sobrang bilis mo, pre. Naiwan ako. Nasa paligid na sila. Kailangan na nating ihanda ang sarili natin. Inilabas na nila ang kani-kanilang sandata. Magkakatalikod silang tatlo. Nakikiramdam lamang sila sa paligid. Normal lang bang naririnig ko yung mga kilos nila kahit dahan-dahan sila? Oo, normal lang yan. Mang Norman, mukhang narito po yung pinuno nilang babae. May nararamdaman akong malakas na presensya eh. Sa banda ron. Hindi nagtagal, lumabas na nga ang mga aswang. Nanguna rito ang babaeng kulay puti ang buhok. At kahit liwanag lamang ng buwan ang tumatama sa kanila, kitang-kita nila ang kagandahan ng babae. Mukha itong diwata, pero ang pagkakaiba lang, namumula ang mga mata ng babaeng si Ramona. Ikaw ba ang pinuno ng mga aswang? Ako ang nag-iisang pinuno ng mga aswang na nais niyong kalabanin. Kung nagbabala kayong maggasik ng kaguluhan, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyong hindi kayo magtatagumpay. Binabalaan ko na kayo. Huwag kayong makialam. Gulo ito ng mga aswang at ng mga engkanto sa biringan. Hindi mo ako maloloko. Alam kong kaya nyo gusto makuha ang batang si Magito ay para mas makapaghasik kayo ng lagim dito. Hindi nyo ako maloloko. Dahil dati ko ng trabaho ang patahimikin ng mga aswang. Isa ka palang manunugis. Kaya pala kakaibang mga salitaan mo. Pero kinalulungkot ko. Walang epekto sa akin ang lahat ng yon. Kaya kung gusto niyong mabuhay, huwag kayong makikialam. Ibalik nyo na ang bata para wala tayong problema. Itigil nyo na rin ang ginagawa nyo kasama sa biringan. Anong karapatan ng isang mortal na magsilita sa kagaya ko? Sino ka ba? Wala kang bilang sa paningin ko. Kaya mas mabuting itiko mo ang bibig mo. Kung hindi tayo magkakasundo ngayon, mas mainam na magkasubukan tayo. Pre. Wala pa akong practice ha. Kalma lang. Inangat ni Jorim ang kanyang hawak na itak. Hindi na niya kontrolado ang kanyang katawan. Tila ba pinakikilos na lamang yon ng anting-anting. Tumakbo ito ng mabilis palapit kay Ramona.
Hinigupit niya ng itak ang babae. Nakailag ito kaya nadaplisan lamang ito sa muka. Nabigla ang babaeng aswang. Maging ang ibang aswang ay hindi rin yun inaasahan. Tumalon palayo ang babae. Dinumog naman ng mga aswang si Jorem. Dito na nagsimula ang labanan. Nakipagsabayan silang tatlo sa mga nilalang. Habang ang babaeng si Ramona naman ay nabibigla sa mga nasasaksihan niya. Masyado nitong minaliit ang mga tao. Walang kahirap-hirap na sinabayan ni Jorem ang mga aswang. Ni hindi man lang nakatama ang mga yon dahil sa kakaibang bilis na pinapamalas niya. Nang makita niyang iilang aswang na lamang ang natitira, hindi niya pa rin yung pinatawad. Nilapitan yun ni Jorem at saka pinagtatataga. Ano? Hindi ka yata makapagsalita, babae. Pinabilip mo ko. Kakaiba ka pala. Pero walang-wala ka pa sa kalahati ng lakas ko. Ang sabihin mo, umaasa ka lang sa lakas na makukuha mo kay Magito. Ano na nga? Muling inihanda ni Jorem ang kanyang sarili. Nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang kamay. Nang makakuha ng pagkakataon, tumalon siya patungo sa babaeng aswang. Muli niya itong tinaga, pero nahawakan ng babae ang kanyang kamay. Pinisil ni Ramona ang kanyang kamay. Hinila siya at saka inagaw ang hawak na itak. Sa pagkakataong ito, naramdaman na lamang ni Jorem ang maigpit na hawak nito sa kanyang kamay. Hindi naman nagsayang ng oras si Mang Norman. Dali-dali rin itong lumapit para tulungan si Jorem. Pero hindi pa man nakakalapit si Mang Norman, nagawa na siya nitong hawakan at ibalibag. Isang kamay lamang ang gamit ni Ramona sa kanya. Bagay na lalong ikinatakot naman ni Eman, na sa mga sandaling yon, nanatili pa rin nakatayo roon. Walang magawa at masyadong nabibigla sa lahat ng pangyayari. Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo ako kakayanin. Hoy ikaw, hindi ka ba lalapit dito para tulungan ang mga kasama mo? Wag ka nang lumapit. Pulang-pula na ang mukha ni Jorem sa mga sandaling yon. Parang kakaunti na lang ay malalagutan na siya ng hininga. Pero mga ilang sandali lang, bigla na lamang humangin ng malakas. Nakarinig sila ng malalakas na ugong. Bagay na nakapagpasakit ng tenga ni Ramona. Kaya naman, nabitiwan nito si Jorem. Maging sila Mang Norman ay hindi rin alam kung ano ang nangyayari. Yung klasik tunog yon, saan ang gagaling yon? Hindi nagtagal, nagkaroon ng malakas na liwanag. Palakas ng palakas din ang tunog, na tanging si Ramona lamang ang nakakarinig. Nang hindi na kinaya ng babaeng aswang ang mga ugong, napilitan na lamang itong umalis. Takang-taka naman sila kung sino ang may gawa ng mga ugong na yon. Saan galing yung mga naririnig natin? Ngayon, wala na. Hindi ko alam. Ngayon ko lang din narinig yon. Pre, tingnan mo, nasa likuran mo. Marahang lumingon ng binata. Nakita niya na may lumabas na parang mga kawalan nakasuot na kulay ginto. Nakakasilaw ang mga kasuotan nito kahit nasa dilim at liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Isang lalaki na hindi pa katandaan ang lumapit sa kanila. Ito ay nakasuot na parang panghineral na pandigma. Nagsalita ito pero hindi yun maintindihan ni Jorem. Tanging si Mang Norman lamang ang nakakaintindi dahil lingwahyo ng mga taga-Biringan. Mang Norman, naintindihan niyo po ba? Pinadala sila ng ama ni Magito. Meron silang ibibigay sa iyo, Jorem. Lumapit ang isang kawal at binigay ang isa pang kwintas. Kulay ginto yun at hugis tatsulok ang palawit. Magagamit mo raw yan para tapatan ng aswang na si Ramona. Marami pang sinabi ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nawala na rin ang mga yon nang bumalik na rin sila sa dilim. Hindi sila pwede magtagal sa lupa dahil masasaraduan sila ng lagusan. Dumaan lang sila rito para ibigay ang bagay na yan. Kritikal ang lagay ng ama ni Magito. Ang sabi ng lalaki kanina, ginagamit na ng angka nila ang yaman nila para may salba ang buhay ng ama niya. Sugatan na talagang hinang-hina. Jorem, kailangan natin magpalakas. Kahit may anting-anting ka pa, kahit pa may kwintas ka pa na galing sa mga engkantong yon, hindi tayo mananalo kay Ramona. Kailangan din natin ng kaalaman. Ibig sabihin,
Engkanto mga yun? Lahat ng nakita natin kanina, mga engkanto. Hindi na sila nagtagal sa lugar na yon. Umalis na rin sila at bumalik na lamang sa kanilang baryo. Nagpalamig na muna sila habang pumapapak ng tinapay. Nag-iisip sila kung ano ang susunod nilang gagawin. Kailangan nila makabuo agad ng matinding plano para masagip ang batang si Magito. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan. Ganun lang kaikli ang magiging paghahanda natin. Ngayon, tatanungin ko kayo. Tutuloy pa ba kayo kahit na alam niyong delikado ang papasukin natin? Tutuloy ako. Pero ikaw, Eman, baka kung pwede huwag ka na sumama. Uy, bakit naman? Dahil ba wala akong naambag kanina? Baliw, hindi dahil doon. Iniisip ko lang yung kapakanan mo. Ayokong mapahama ka dito eh. Hindi naman ako mapapahamak eh. Kailangan ko lang matuto. Gusto ko makatulong, pre. Ngayon pa ba ako atras kung kailan malapit na tayo sa dulo? Sige na, Jorem. Payagan mo nang sumama tong kaibigan mo. May punto rin naman siya eh. O sige, basta ipapangako mong hindi ka mapapahamak ha. Hindi naman talaga ako mapapahamak, pangako yan. Umuwi na muna si Jorem sa kanilang bahay. Naabutan niyang galit na galit doon ng kanyang kapatid. Hanggang sa mga sandaling ito kasi, hindi pa rin nahupa ang galit ni Endong sa kanya. Dahil ito sa ginawa niyang pagsuntok ng ilang beses sa mukha ng lalaki. May gana ka pa talagang umuwi rito, ha? Ano na naman ba to, Endong? Mananakit ka na naman? Yang anak mong yan ang nanakit. Binugbog ako ng siraulong yan eh. Kaya ka naman kasi nabugbog kasi lagi mo nalang inaasar ang kapatid mo. Kasalanan mo rin naman eh. Sinisisi mo pa talaga ako ngayon? Seryoso ka ba? Hoy, hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit yon kapag binwisit mo na naman uli ako. Baka nakakalimutan mong malaking kasalanan ng ginawa mo rin sa bata. Kaya umayos ka ha. Kuya, hindi na ako yung dating Jorem na kinakaya-kaya mo lang. Nanlaki na naman ang mata ni Endong. Napasigaw na lamang ito sa galit dahil hindi na nito magawa pang saktan si Jorem. Natatakot na rin kasi ito na baka kung ano talagang magawa ni Jorem sa kanya. Pumasok na lamang si Jorem sa kanyang silid. Napaiga siya sa papag at napatingin sa bubungan nila. Habang nakakapit siya, damang-daman niya ang karagdagang lakas na mula sa kwintas na kaloob ng mga engkanto. Kinabukasan ng umaga, isinubsob nila ang kanilang mga sarili sa pagsasanay. Maghapon silang nagpakahusay. Lahat ng mga sandatang alam ni Mang Norman ay natutuhan nila sa tulong na matanda. Nagsagawa rin ng isang ritual si Mang Norman para kay Jorem. Ito ay para mas maging malakas ang ugnayan niya sa anting-anting, pati na rin sa gintong kwintas. Batid nilang hindi sasapat ang maikling panahon ng pagsasanay, pero wala silang magagawa kundi ang harapin ang realidad na kailangan pa rin nilang magpatuloy. Dumating na nga ang tamang oras. Kinabukasan ng gabi, nakahanda na sila Jorem. Bago sila umalis ng baryo dakong 7:00, napatingala pa sila sa buwan. Hindi pa yun nagiging bilog. Sa palagay nila, mga bandang 12:00 ay tuluyan ng magiging bilog ang buwan. Isang hudyat na magsisimula ng gawin ni Ramona ang binabalak nitong masama. Naglakbay sila ng naglakbay. Kampante lang sila sa dinaraanan nila. Walang nararamdaman na kakaiba si Jorem. Pero nang dumana sila sa nagtataasang puno, dito na nagbago ang ihip ng hangin para sa binata. Teka, sandali lang. Oh, bakit pre? Hindi lang tayo ang narito. Naglabasan ng mga lalaking armado. Kung tutuusin, kayang-kaya naman ni Jorem ang mga yun. Pero nag-aalala siya para sa dalawa niyang kasama na walang kakayahang mailagan ng mga bala. Mas nagulat si Jorem nang makita nila si Mang Isoy. Wow! Palakpakan! Nandito na pala kayo. Buti na lang at hindi nyo na ako inayaang mahirapan na hanapin kayo. Sira ulo ka rin ano? Anong ibig sabihin nito? Matapos mo akong bugbugin, may gana kang tanongin ako ng ganyan? Kapal din ang mukha mo no? Padaanin mo kami. May kailangan kaming asikasuhin. Sino? Si Magito? Kaya nga kami narito para pigilan kayo sa gagawin nyo.
Visit kasing buhay to eh. Akala ko makakapamuhay na ako na maayos eh. Nautusan pa ako ng babaeng yon. Si Ramona ba tinutukoy mo? Oo, yung babaeng aswang. O siya. Isama nyo na yung mga yan. Kunin yung mga sandata nila at dalhin na yan sa mga lintik na aswang na yon. Subukan mo lang bumalag, Jorem. Mamamatay itong dalawang to. Nagkatinginan si Mang Norman at Jorem. Nagkasinyasan na lang sila na sasama na lang sa mga yon. Alam nilang delikado, pero yun na lang din ang tanging paraan para madali silang makarating sa pinagkukutaan ng mga aswang. Hinubaran sila ng lahat ng armas. Kinaladkat sila ng mga yon. Makalipas lang ng ilang minuto, narating na rin nila ang isang malawak na kapatagan. Naroon ang mga kubo na magkakatabi. Lumapit sila roon. Tumigil sila sa tapat ng pinakamalaking kubo. Mula roon, lumabas ang babaeng si Ramona. Nakangiti ito agad nang makita silang dumating. Narito na, pinautos mo sa akin. Dinala ko na sila rito. Baka naman, pwede mo na akong hayaan na maging masaya sa perang nakuha ko, ano? Masyado ka namang atat. Wala pa nga akong sinasabi na may karapatan ka ng maging masaya. Halika na muna rito at may ibubulong ako sa'yo. Lumapit naman na matandang si Mang Isoy. Nagulat na lamang sila Jorem nang biglang baliin ni Ramona ang lieg na matandang lalaki. At ang mga kasama naman ito ng mga tao may mga baril, nilapa na rin ng mga aswang. Walang nagawa ang mga baril na dala ng mga yon. Napakawalang puso mo. Matapos ka nilang tulungan, pinatay mo silang lahat? Wala naman na silang silbi sa akin. Isa pa, mababang uri lang naman ang tingin namin sa mga kagaya niyong tao. Kaya dapat lang na mawala sila. Tutal, narito na rin naman kayo. Gusto kong masilayan niyo kung paano ko kakainin ang puso ng bata ngayon. Ilabas na ang bata at itali na yan! Hindi nagtagal, daladala ng mga kalalakihan ng batang si Magito. Iginapos yon sa isang lamesa na nakahanda na roon. Iyak ng iyak ang bata. Kuya Jorim, iligtas niyo po ako. Ayoko pa pong mamatay. Pakawalan mo siya! Huwag mo siyang sasaktan! Sa kasamaan palad, wala tayong magagawa. Kailangan niya talaga mamatay ngayong gabi para mas lalo pa ako maging malakas. Para pagarihan ko na rin ang bayan na ito! Napatingala silang lahat sa itaas. Wala pang 12:00 pero naging bilog na rin ang buwan. Mas lalo nang lumakas ang tibok ng puso ni Jorem. Wala siyang magawa. Wala rin kasing anting-anting sa kanya at ang gintong kwintas. Nasa lubyo ng bulsa ni Mang Isoy. Mga kasama, kabilugan na ng buwan. Sisimulan na natin ang pinakahihintay nating gabi. Lumabas na ang mahabang kuko ng babaeng si Ramona. Pumwesto na rin ito sa harapan ng bata. Mga ilang sandali lang, akmang itatarak na nito ang mahabang kuko sa dibdib ng bata. Nang biglang lumakas ang hangin. Sa sobrang lakas, halos masira ang kabahayan. Pagtingin nila kay Magito, nagliliwanag na ang mata ng bata. Jorem, kailangan mo lang mahawakan ng anting-anting, bilis! Habang malakas ang hangin, pinilit ni Jorem na gumapang patungo kay Mang Isoy. Nakalitaw naman ang anting-anting sa bulsa. Kaya kinuha na lamang niya yon gamit ang kanyang bibig. Sa isang saglit lang, naramdaman niya agad ang kapangyarihan ng anting-anting. Dahil dito, natanggal niya ang pagkakagapos sa kanya. Sinamantala niyang wala sa wisyo ang mga aswang. Tinanggal niya rin ang pagkakatali ni Mang Norman at Eman matapos makuha ang gintong kwintas. Anong nangyayari? Baka kusang nagkaroon ng reaksyon ng pagiging engkanto ng bata sa mga nangyayari. May sarili silang espiritu na kayang kumilos para sa kanila. Nang mawala na ang malakas na hangin, nawala na rin ng malay ang bata. Hindi naman na nagsayang pa ng oras ang tatlo. Habang hindi pa nakakapaganda ang mga aswang, agad nilang pinagpapapaslang ang mga yon. Si Ramona naman ay parang nahihilo sa mga pagkakataong yon kaya wala rin itong magawa. Dahil sa kapangyarihan ng anting-anting at ng gintong kwintas, agad na naubos ni Jorem ang mga aswang. Tanging ang babaeng si Ramona na lamang ang natitirang nakatindig. O ikaw, simulan na natin ang laban na to. Tapusin na natin to nang makauwi na kami ng maaga. Kung makapagsalita ka,
Parang pangkaraniwang aswang lang ang nasa harapan mo ah. Masyado mo yata ako minamaliit bagitong antingero. Walang sinayang na pagkakataon ng tatlo. Mabilis na pinukulan ni Emma ng hawak niyang punyal si Ramona. Sinabayan naman ito ng pag-atake ni Mang Norman at Jorem. Sinabayan sila ng babae sa pag-atake nila. Nagagawa nitong makailag ng walang kahirap-hirap. Para bang alam na nito ang kanilang mga kilos. Hanggang dito na lang ba ang kaya niyong gawin? Huwag kang makampante! Bigla na lamang binasag ni Emma ng garapon na hawak niya. May babahong amoy ang umalingaso kaya agad naman silang lumayo. Nang malanghap yun ni Ramona, hindi na nagsayang ng oras pa si Eman. Muli niyang pinukulang isa pang kutsilyo. Tinamaan ng babae sa bandang dibdib. Pre, ngayon na! Mabilis na lumapit ang lalaking si Jorem papunta kay Ramona. Agad niyang itinarak ang itak sa bandang balikat nito. Tinamaan naman yon pero agad ding dumistansya. Hindi naman pinalagpas ni Mang Norman ang sandaling hindi nakahanda ang babae. Agad naman itong tinira ng palaso si Ramona. Tinamaan yon sa noo. Buong akala nila ay mamamatay na ang babae. Pero nakalimutan nilang hindi pa nga pala ito nakakapagpalit ng anyo. Mga ilang sandali lang naging halimaw na rin ang babae. Nawala na ang kagandahan nito. Halos hindi na rin nila ito makilala. At tila nawala mga sugat nito sa katawan nang ito naman ang gumawa ng pag-atake sa kanila. Nakailag si Jorem sa mga sandaling yon. Sa halip, tinamaan niya pa ulit ng taga ang babaeng aswang. Dahilan para bumagal ang kilos nito. Eman, kunin mo si Magito. Umalis na kayo rito. Dali! Agad namang sinunod ng binata ang kanyang utos. Habang hindi pa nakatingin si Ramona, nakalis na ang dalawa. Naiwan na lamang doon si Jorem at si Mang Norman. Halimaw na tong kaharap natin. Mang Norman, handa ka na ba? Ako pa talagang tinanong mo, ha? Nagulit ang dalawa nang nasa likuran na nila si Ramona. Hinawakan sila nito sa damit at saka magkasamang binalibag sa sahig. Pinagtatatadyakan nito si Jorem. Habang si Mang Norman naman ay ilang beses ding pinaghahagis. Sa isang iglap lang, para bang bumaliktad ang sitwasyon. Mas nakalalamang nasa labanan ang aswang na si Ramona. Nang makabangon si Jorem, agad niyang nilapitan si Mang Norman para tingnan ang lagay nito. Hindi na makabangon ang matandang lalaki. Wala na. Kupas na talaga ako, Jorem. Ikaw na lang ang pag-asa natin. Huwag ka mag-alala, Mang Norman. Mananalo ko sa laban na ito. Muling umatake ang babaeng aswang. Nahawakan nito si Jorem sa ulo. Pinagkakakalmot siya nito sa tiyan. Pero dahil sa suot niyang anting-anting, parang dumudulas lang ang mga kuko nito. Kaya naman nakakuha ng tamang pagkakataon ng binatang si Jorem. Tinusok niya ang mga mata ni Ramona. Nang mabitiwan siya nito, sinuntok niya ito ng malakas sa sikmura. Napatras ang aswang. Pagkakataon na niya para kunin ang itak sa sahig. Pero biglang lumusob ulit ang kanyang kalaban. Madali lang itong nakarecover. Bago niya pa makuha ang itak, nabangga na siya nito. Tumilapon si Jorem at tumama pa sa katawan ng puno. Bumangon din naman agad ang binata na parabang walang nangyari. Sa puntong ito, pinikitan niya ang kanyang mga mata. Dinadamanan niya ang kapangyarihan ng anting-anting at ng gintong kwintas. Kagaya ng tinuro sa kanya ni Mang Norman, kailangan niya ng matinding konsentrasyon para pagsamahin ang kapangyarihan ng dalawa. Nang mapansin ng aswang na may ginagawang kakaiba ang binata, muli na naman itong lumusob kay Jorem. Nang idilat ni Jorem ang kanyang mga mata, nasa harapan na niya si Ramona. Pero mabilis siyang nakailag. Sa suntok na ginawa niya, narinig niyang nabali pa ang buto ni Ramona sa dibdib. Biglang lumupaypay ang babaeng aswang. Hindi ito pwede mangyari. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Akin ang batang yan. Nasaan na ang batang yon? Pasensya ka na, pero wala na siya. At kahit na kailan, hindi mo na siya makikita. Dahil bago sa mismong kabilugan ng buwan, mamamatay ka na rin. Ngumisi ang babaeng si Ramona. Tumawa ito ng malakas na parabang hindi ito dihado sa laban.
Nagiging kampante ka na yata dahil nakikita mo ako sa ganitong kalagayan. Tingnan natin ngayon. Muling nagpalit ng anyo ang babaeng si Ramona. Mas lumaki ang katawan nito. Tumangkad din ito ng bahagya. Mas lalo na itong nagmukhang halimaw. Napalitan na talaga ang buong katawan. Kaya naman, naganda na rin si Jorem sa mga sandaling ito. Ito na ang huling pagpapalit ng anyo ko. Tingnan lang natin kung kakayanin mo pa ako. Pinagana na rin ni Jorem ang kapangyarihan ng anting-anting at ng gintong kwintas. Nag-iba rin ang kulay ng kanyang mga mata na parang nagliliwanag na rin. Tumalo na mataas si Ramona. Sinalubong naman yun ni Jorem sa ere. Pagbagsak nilang dalawa, ilang segundong nanatili silang nakatayo at magkatalikod sa isa't isa. Maya-maya pa, naramdaman na lamang ni Ramona na wala na ang puso niya sa kanyang dibdib. Hawak-hawak na pala ito ni Jorem. Nilagay niya yon sa lapag at saka tinapakan. Ilang sandali lang, bumagsak na rin sa lapag ang babaeng aswang. At yun na ang hudyat ng kanilang pagkapanalo. Napangiti na lamang si Mang Norman sa kanyang nakita. At dahil sa masyadong napuwersa ang katawan ni Jorem para gamitin ang dalawang makapangyarihang kwintas, nawalan na rin siya ng malay. Nagising na lamang siya ng 2 araw na pala ang nakalipas. Masaya niyang narinig ang kanilang pagkapanalo. Nasa gilid niya si Mang Norman at Eman at naroon din ang batang si Magito. Kuya Jorem, maraming salamat po't niligtas niyo po ako ha. Niligtas niyo rin po ang maraming tao, pati na rin po ang biringan. Hindi lang ako, no? Kasama ko ang Kuya Eman at Tiyo Norman mo. Nagpasalamat na po ako sa kanila kanina eh. Pre, kahapon pa yan di umalis dito sa tabi mo. Sobrang nag-aalala siya sa'yo. Kuya Jorem, malulungkot po ako kasi kailangan ko na pong bumalik sa amin eh. Hindi mo kailangan malungkot kasi kahit wala ka na rito, hindi ka naman namin makakalimutan. Pangako yan. Talaga po? Oo. Araw-araw kong dadalaw sa malaking puno kung saan naroon yung lagusan nyo. Niyakap na lamang ni Magito ang binatang si Jorem. Nagdaan pa ang mga araw. Kinailangan na rin ni Magito na bumalik sa biringan. Hindi kasi ito maaaring manatili na matagal sa lupa. Ganun pa man, mananatili sa kalooban nila ang bata. Malaki ang naitulong ng batang si Magito sa pagkatao nila. Samantala, binigyan naman sila ng gantimpala ng mga taga-biringan. Hindi ginto, hindi pera, kundi isang masaganang pananim sa mga magsasaka at sa mga bakura na may mga gulay at prutas na nakatanim. Tila nagkaroon ng himala sa bawat pamilya sa baryo. Hindi na nagiging problemado sa mga kakainin. Yun ay dahil sa mga engkantong nagbigay ng biyaya bilang kapalit ng kabayanihan nila Jorem. Samantala, sa paglakad ng panahon, unti-unti naman naging matino si Endong. Nagkabati na rin sila ni Jorem. Natuto nang magpakumbaba ang binatang si Endong. Paminsan-minsan ay maangas pa rin, pero hindi na kagaya ng dati na bastos sa kanyang ina. Hindi na rin yung nananakit at nagsusugal. Masaya na si Jorem sa kanyang buhay. Kahit na hindi sila mayaman, ang mahalaga ay may kakayahan siyang maprotektahan ng kanyang pamilya. Dahil ngayon, isa na siyang ganap na antingero at tagapagligtas ng sangkatauhan. Wakas.